Pumila ang mga bagong estudyante sa harap ng napakalaking estatwa ng Diyosa, naghihintay na sumagot ang apoy, tubig, lupa, o hangin sa kanilang panawagan. Ikinwento ng instruktor ang alamat kung paano biniyayaan ni Gaia ang mahihinang tao ng 4 na elemento, at napuno ng pag-asa ang bulwagan. Isa-isa, ginigising ng mga estudyante ang kanilang mahika. Ginulat paninil ang lahat sa pagkuha ng 2 elemento, at nagsimulang maghiyawan ang mga maharlika. Pagkatapos, bumaling ang lahat ng mata sa ating MC na si Luis. At walang nangyari. Ramdam ni Luis na tila pinipiga ang kanyang isipan, para bang may hindi nakikitang tanikala na sumusubok na sirain ang kanyang determinasyon. Sumisigaw siya, kumakawala, at 4 na kulay ang sumugod sa kanya. Ngunit sa tuwing inaabot niya, dumudulas ang mga ilaw. Ngumingisi lamang ang instruktor. Tiwala na ang nakapalibot na bilog at isang mahiwagang ipinagbabawal na bagay sa ilalim ng tile ni Luis ay pipigil sa kanya. Ngunit nararamdaman ni Kara ang bitag. Binabasag ni Luis ang tile, ibinubunyag ang bagay, at sumabog ang isang 4 na kulay na alimpuyo. Maging ang prinsipal ay nakialam, dahil ang gumigising sa loob ni Luis ay hindi normal. At nang tuluyang sumabog ang kapangyarihan, sumambulat ang yelo at hangin, ginagawang yelong. Bangungot. Aba, paano nangyari ito? Isang umaga, isang malaking grupo ng mga aplikante ang nagtitipon sa pasukan ng Kendria Arcanist Academy. Pero hindi nagulat si Luis dito, dahil inaasahan na niya ang ganoon mula sa isa sa mga nangungunang paaralan ng pagsasanay ng Arcanista ng Imperyo. Nang marinig niyang sumigaw ang isang tao sa kanyang pangalan, lumingon siya at nakita niya ang kanyang mga magulang na hinihingal sa pagod at nagrereklamo kung paano niya sila iniwan sa alikabok papunta sa akademya. Dahil sa pag-aalala, tinanong ng kanyang ina, sila, kung dala niya ang kanyang ID, at binalaan siyang siguraduhing walang makapansin sa kulay ng kanyang buhok. Pero siniguro niya sa kanya na kumpleto siya sa kanyang ID at pangkulay ng buhok. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-aalala, at nagmumungkahi na huwag na siyang tumuloy sa pagsusulit dahil nabalitaan niya na may mga eksamini na namamatay sa mga pagsusulit na ito, na nangangahulugang may maaaring magtangkang saktan siya dahil sa kulay ng kanyang buhok. Ang kanyang ama, si Julian, ay mahinahong ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na ang tanging paraan upang malutas ang problema ni Luis ay sa pamamagitan ng mahika. Ipinaliwanag din niya na ang akademya ang tanging akademya sa Hilagang Imperyo kung saan maaaring kumuha ng pagsusulit ang mga karaniwang tao. Ang Kendria Arcanist Academy ay ang pangunahing institusyon na itinatag ng maharlikang pamilya Kendria, at isa sa 10 dakilang akademya na mayroong pinakamalalakas na Grandmaster ng Imperyo bilang mga guro. Ilan sa mga nagtapos mula sa akademya na ito sa nakalipas na 10 taon ay naging mga tagapagtanggol, kahit pa yung mga hindi nagmula sa mga marangal na pamilya. Dahil dito, iminumungkahi ni Julian na ito ang perpektong lugar para kay Luis na matuto ng mahika, at kinukumpirma naman ni Luis na tama siya bago sabihin sa kanyang ina nang may pagpupunyagi sa kanyang mga mata na kailangan niyang maging isang Grandmaster upang makamit ang pagmamay-ari ng ampunan mula sa simbahan. Pagkarinig nito, nabigla sila. Pero bigla siyang umiyak habang sinasabi sa sarili na isa siyang napakasamang ina dahil pinag-alala niya ito tungkol sa lugar at hindi niya magawang pagalingin ang kanyang pagiging agresibo. Pinakalma siya ni Julian sa pamamagitan ng pagpapaalala na marami na siyang ginagawa sa pag-aalaga sa napakaraming bata, at dagdag pa ni Luis, nagpapasalamat siya dahil sa kanya kaya siya nabubuhay. Sa dati niyang buhay, pinangarap niyang maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo, pero imposible yon dahil mayroon siyang malubhang hika, kaya hindi siya mabubuhay kung walang respirator. Nagsimulang kamuhian siya ng kanyang mga magulang dahil gumagastos sila ng malaki para sa kanya. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang hilig sa sining ng pakikipaglaban, at di nagtagal, nagbunga ang hilig na iyon at naging scholar siya na nagsasaliksik tungkol sa teorya ng martial arts. Malaki ang naitulong ng kanyang pananaliksik sa pag-unlad ng industriya ng labanan at sa pagbuhay na muli ng martial arts, ngunit lumala ang sitwasyon nang nakawin ng isang scholar ang kanyang tesis at inakusahan siyang magnanakaw. Kahit na siya ay isang sakitin at baldado na malinaw na hindi kayang magnakaw, tinalikuran pa rin siya ng kanyang mga magulang at inalis ang kanyang respirator. Sa kanyang huling sandali, hiniling ni Luis na magkaroon ng malusog na katawan at isang pamilyang nagmamahal sa kanya sa susunod na buhay. Pagkatapos,
hiniling niya na magkaroon muna ng sarili niyang buhay bago tuluyang lumisan. Sa taong 70 ng kalendaryo ng mga santo, siya ay muling nagkatawang tao sa bayan ng Montilla, at ang unang bagay na nakita niya ay sila na may pag-aalalang tingin habang napapansin ang kakaibang kulay ng kanyang buhok at mata. Habang nagtataka siya kung nasaan siya, naisip sila na ang bata ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa pasilidad, ngunit kinuha niya ito at sinabing hindi niya ito kayang iwan dahil wala itong kasalanan. Pagkatapos ay pinangalanan niya itong Luis, at nakaramdam siya ng kasiyahan na ang kanyang mga hiling na magkaroon ng malusog na katawan at isang pamilyang nagmamahal sa kanya ay parehong natupad. Sa kasalukuyan, isang di kilalang nag-e-eksamen ang tinawag sila na ordinaryong tao habang tinulak siya ng malakas kaya siya ay bumagsak. Nabigla at nag-alala sina Julian at Luis. Agad silang lumapit para tingnan siya. Pero nagsimula na namang magsalita ng masama ang nanggugulo tungkol sa kung paano nagtatayo ng mga palasyo sa hangin si Luis sa pamamagitan ng pag-asam na maging Grandmaster kahit na ordinaryong tao lang siya. Nainis si Luis, kaya nang insultuhan pa sila ng mga nanggugulo, tumayo siya na may paghihiganti sa mga mata at handa silang labanan. Gayunpaman, pinigilan ni Julian ang kanyang nakakuyom na kamao at sinabi sa kanya na mag-focus muna sa eksamen. Sila naman. Nagpapaalala sa kanya na nangako siyang hindi gagawa ng gulo sa eskwelahan, kaya naman nawalan siya ng sasabihin. Matapos kumalma, humingi siya ng tawad sa kanyang ina dahil sa pagkawala ng kanyang pasensya, ngunit ikailungkot ito ng mga mayayamang nagmamagaling, kaya umalis sila para kunin ang kanilang mga numero para sa pagsusulit. Habang naglalakad sila palayo, may mga knight na nagsasabi sa lahat na tumabi dahil dadaan si Lord Cain. At pumasok si Cain, ang tagapagmana ng pamilya Arranca, at talagang nabighani ang mga tao sa kanyang kaakit-akit at maningning na anyo. Habang tinititigan ni Luis ang bully at si Cain, isinusumpa niya sa sarili niya na ipakikita niya sa mga mayayamang ito kung sino ang masusunod. Kapag nagsimula na namang mag-alala sila, hinawakan niya ang kamay nito at tiniyak na siguradong papasa siya sa pagsusulit. Nagpatuloy pa siya sa pagsasabing magiging Grandmaster siya, at dahil dito napatitig sa kanya si Cain. Habang patuloy siyang kinukutya ng mga bully, tumakbo si Luis pasulong at ipinangako sa sarili na sa buhay na ito magiging pinakamalakas siya at poprotektahan ang mahalaga sa kanya. Habang pinapanood siya, tinanong nila si Julian kung magiging ayos lang si Luis dahil 20 hanggang 30 katao lamang ang pumapasa sa pagsusulit bawat taon, at noong taong yon ay may 20,000 aplikante. Tiniyak ni Julian sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil mas matigas ang ulo ni Luis kaysa kaninuman, at kapag nagdesisyon siyang gawin ng isang bagay, sumusugod siya nang hindi iniisip ang sinasabi ng iba. Pagkatapos, ipinaalala niya sa kanya na tungkulin nilang suportahan siya bilang pamilya, at sumagot siya na tama ito. Samantala, dumating si Luis sa bulwagan ng pagsusulit at nagtataka kung bakit mas matanda sa kanya ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Sakto namang inanunsyo ng tagapangasiwa ng pagsusulit at punong guro ng akademya, si Aaron Ian, ang simula ng pagsusulit habang may ilang nakasuot Amerikana na opisyal ang nakatayo sa harap ng mga kukuha ng pagsusulit. Naalala ni Luis ang katotohanan na sa mundong ito, ang mga nagsasanay ng lihim na sining ng pakikipaglaban na tinatawag na martial arcanist ay hinahati sa 6 na kategorya. Ang santo na nasa pinakataas, sinusundan ng pantas, tapos ang Grandmaster, Master, Mandirigma, at Baguhan. Dahil ang Grandmaster ay pangatlo mula sa itaas, ito ang may pribilehiyong uri sa mundo. Ipinapalam ni Principal Aaron Ian sa mga kukuha ng pagsusulit na ang unang pagsubok ay akyatin ng hagdan na binabantayan ng kanilang mga nakatatanda, dagdag pa niya na ang mga nakapasa sa unang pagsusulit ay nakalagay mismo sa likod nila. Dagdag pa niya, ay nagpapakita na mayroong 1,000 na total na pasado sa pagsusulit, at tanging ang mga nakakuha nito ang makakasali sa susunod na pagsubok. Sa huli, sinabi niya na ang pagsusulit ay matatapos kapag naubos na ang mga pasado, at pagkatapos ay sinabihan silang simulan ang pagsusulit. Para sa ilan, parang napakadali lang ng pagsusulit, kaya sumugod sila sa isa sa mga nakatatanda, ngunit nagpakawala ang nakatatanda ng nakakatakot na presensya habang tinatanggap sila sa isang mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ay naglabas siya ng malakas na proteksyon na siyang nagpahinto sa kanila, at pagkatapos silang matamba, inanunsyo na diskwalipikado na silang lahat. Habang sinusubukan ng lahat na intindihin ang nasaksihan nila,
Kinilala ng dalawang sumusulit ang nakatatanda bilang si Lord Sheath, ang anak ng ministro ng pananalapi, at ang nanguna sa pagsusulit noong nakaraang taon. Bigla, lumakad si Louis pasulong habang ipinapaliwanag sa lahat na nagpakawala lang si Sheath ng kanyang aura para takutin sila, at sino man na mahina ang loob ay hindi magtataka kung mahimatay sa takot. Habang nakatayo si Louis sa harap ni Sheath, pinuri niya ito sa pagkakaroon ng paninindigan, pero sinabi na walang lugar para sa mga karaniwang tao, kaya nagalit si Louis. Ipinangako niya na paluluhuran niya si Louis, at nagpakawala ng malaking alon ng aura na nagdulot sa ibang mga sumusulit na magsimula. Iniluluwa ang kanilang mga bituka. Gayunpaman, si Louis ay nananatiling kalmado at inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanang pagsasanay na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Nang magpakawala si Sheath ng isang mahiwagang atake sa kanya, umiwas siya at sumugod pasulong na nakakuyom ang kanyang kamao. Ang ibang mga nag-e-eksamin ay nakatingin na halos malaglag ang kanilang mga panga sa sahig habang tinakat ni Louis si Sheath sa pamamagitan ng pagkunwari ng suntok, at nagsimula silang magtaka kung paano niya nagawa iyon nang hindi gumagamit ng mahika. Nang kunin ni Louis ang exam pass, sinubukan siyang suntukin ni Sheath, ngunit hinarang niya ito gamit ang kanyang sariling matigas na kamao, na nagulat kay Sheath dahil napigilan ng ordinaryong tao ang kanyang atake nang wala. Mahiya, pinigilan ni Principal Aaron Ian si Sheath sa pag-atake, at pinaalalahanan siya na pantay-pantay ang trato ng akademya sa lahat ng sumusulit, anuman ang kanilang estado. Habang yumuyuko sila bilang paggalang sa kanya, binati niya si Louis sa pagpasa sa pagsusulit, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na nakababahala ang kulay ng buhok nito. Natigilan si Louis, ngunit nang magsimulang magtaka si Aaron Ian kung kakaiba rin ang kulay ng mata ni Louis, ginawa niyang kulay abo ang kanyang mga mata at ipinakita ito sa kanya. Gayunpaman, hindi naloko ng kanyang mga gawaing yun ang principal, dahil inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Louis at nangakong maghahanda ng isang espesyal na gay umana. Itago ang kanyang kakaibang katangian kung sakaling matanggap siya. Nararamdaman ni Louis na maaaring may binabalak si Aaron Ian, ngunit alam niyang ang pangunahin niyang dapat gawin ay pumasa sa pagsusulit, kaya sinabi niya rito na maghahanda siya para sa ikalawang pagsusulit. Habang papalayo siya, tinitigan siya ni Sheath ng galit, at nagtataka siya kung bakit nakialam ang punong guro sa isang pagsusulit sa unang pagkakataon para protektahan lamang ang isang ordinaryong tao. Habang nagngingit-ngit sa galit, isinumpa niya na hindi niya makakalimutan ang pangalang Louis. Kalaunan, ang mga nagpasa sa unang pagsusulit ay dumating sa ikalawang lugar pagsasanay ng akademya, kung saan sinabihan silang maghintay bago ang pangalawang pagsusulit ay maaaring magsimula. Habang pinapanood ni Louis ang ibang mga nag-e-eksamin na nag-uusap, napansin niya na karamihan sa natitirang 1,000 nag-e-eksamin ay mga maharlika na nakatanggap ng dekalidad na edukasyon, at halos wala ng mga karaniwang tao. Nang biglang, nabunggo siya ni Sheath habang dumadaan kasama ang kanyang mga kasamahan, at binalaan niya si Louis na walang tutulong sa kanya sa susunod na magkaharap sila. Noong una, hindi nag-alala si Louis, ngunit nang sinabi ng isa sa mga kasama ni Sheath na diskwalipikado na sana siya kung hindi dahil sa tulong ng punong guro, ngumisi siya habang tinatawag silang mga kumpletong tanga. Habang galit na nakatitig si Sheath, bumalik sa kanya, sinabi niya agad sa kanila na mas magaling maghusga ang Grandmaster kaysa sa kanila. Nainis si Sheath kaya nagbanta siyang susuntukin siya, pero lalo pa siyang inasar ni Louis sa pamamagitan ng isang ngising walang pakialam. Nagngangalit sa galit, sinubukan siyang suntukin ni Sheath, pero sumangga si Louis gamit ang isang martial arts technique na 2 daliri ang gamit. Nang mapansin ni Sheath na hindi na niya may galaw ang kanyang katawan, ipinahayag ni Louis na ang galaw na iyon ay tinatawag na meridian severance, at pinatalsik siya gamit ang isa pang espesyal na combat technique na tinatawag na spiral point strike, na nag-iwan sa kanyang 2 alipores na gulat na gulat. Ang malakas na pagbagsak ng kaluban sa lupa ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng iba pang mga sumusulit sa silid, at sinusubukan niyang huminga. Nang tingnan siya ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya sa kanila na hindi niya maramdaman ang kanyang braso o may galaw ito ng maayos, at nagsumpa na irereklamo si Louis sa paggamit ng lason sa kanya. Gayunpaman, itinanggi ni Louis ang mga paratang na may lason sa pamamagitan ng pagbubunyag na gumamit siya ng martial arts, at sinabi na kahit na hiniling sa kanya ng kanyang ina na magpigil, napilitan siyang gawin iyon. Habang naghahanda na magbigay ng isa pang atake kay Sheath,
Sinabi niya na ang mga taong kayang manakit ng iba ay ang mga taong handang masaktan din. Pero pinigilan siya ni Kane, at pinaalalahanan na maaari siyang ma-disqualify dahil nasa gitna sila ng pagsusulit. Habang lumalayo si Luis, sinimulan ng mga tauhan ni Shith na sigawan si Kane dahil sa pakikialam, kaya pinaalalahanan niya sila kung sino siya, na nagdulot sa kanila na manginig sa takot. Nagpasya si Shith na lumayo, pero sinabi niya na parehong basura ang mga karaniwang tao at mga maharlika. Habang umaalis ang mga bigong bully, pinapanood sila ni Luis mula sa pader na kinauupuan niya at napagpasyahan na ang lahat ng maharlika ay pare-pareho dahil ginagamit nila ang kanilang estado para gawin ang kahit anong gusto nila. Nilapitan siya ni Kane, at pinuri siya sa pagiging malakas at matapang bago nag-alok na bumuo ng isang koponan kasama niya. Gayunpaman, ilang mga tagahanga ang umapal sa kanilang usapan sa pamamagitan ng pag-aalok na makipag-team up kay Kane, at di nagtagal mas maraming mga nag-e-examine ang dumagsa sa kanya. Lahat ay nagtatanong na maging kanyang kakampi. Isa sa mga nag-e-examine na nanunood ay nagtanong sa kanyang kaibigan kung bakit si Lord Kane ay nakakakuha ng labis na atensyon gayong napakabata pa niya. Kaya't ipinaalam sa kanya ng kanyang kasama na siya ang batang master ng pamilya Sage Arranca, na nangangahulugang sinumang makipag-team up sa kanya ay garantisadong makapasa. Nagsimulang maging interesado si Luis, ngunit biglang lumitaw ang prinsipal sa isang nakasisilaw na paraan at binati ang mga estudyante. Pagkatapos pumasa sa pagsubok ng determinasyon, ibinunyag niya pagkatapos na ang susunod na pagsubok ay ang pagsubok sa kapangyarihan at pamitik ng kanyang daliri, na nagdulot ng isang kumikinang na marka na lumitaw sa mga katawan ng lahat ng kalahok. Ang nakararaming bahagi ng mga nag-e-examine ay nagpahayag ng kanilang kawalan ng kaalaman tungkol sa marka, ngunit kinilala ni Kane ito bilang isang marka ng katangian ng lupa. Pagkatapos noon, ang lahat ng mga nag-e-examine ay nagsimulang mahayla pababa sa lupa dahil ang kanilang mga katawan ay biglang bumigat. Pinaganya ni Aaron Ian ng isang malaking magic circle sa paligid ng lugar at inanunsyo na ang pangalawang eksaminasyon ay nangangailangan ng mga kalahok na maglaban sa entablado habang nasa ilalim ng impluwensya ng mahika ng lupa. Habang nagpupumiglas sa matinding hatak ng grabidad, nagrereklamo ang ilang nag-e-examine na hindi sila makakalaban sa ganong kalagayan, pero may isa sa kanila na nagturo na may isang naglalakad na parang walang nangyayari, at napansin ni Kane ang mabibigat na bakas ng paa sa sahig. Samantala, si Luis, ang hindi tinatabla ng grabidad na tinutukoy nila, ay madaling naglakad sa entablado, na ikinagulat ng lahat. Binati siya ni Aaron Ian dahil sa pagiging una na naman, at ngumiti si Luis habang tinitignan ang mga sinulid ng mahika ng lupa na hindi nagtagumpay na pigilan siya. Hindi makapaniwala si Kane dahil kahit siya na nakatanggap ng 3 taon ng pagsasanay sa antas ng master, halos hindi na makatayo. Habang nagpupumilit ang ibang mga nag-e-examine, ipinahayag ni Aaron Ian na tanging ang mga nakatayo lamang sa kasalukuyan ang maaaring sumali sa susunod na pagsubok at gumamit siya ng mahika upang lumikha ng iba't ibang sandata para mapili ng mga kwalipikadong nag-e-examine. Agad namang kinuha ni Luis ang isa sa mga espada at winasiwas ito para subukan. Habang nahihirapan ang ibang mga kandidato na hawakan ang kanilang mga sandata, ipinaalam ni Aaron Ian sa kanila na sino man ang lalabas sa entablado ay agad na madi-disqualify. Nang magsimula ang eksaminasyon, inutusan niya ang ibang mga opisyal ng eksaminasyon na palayain ang tinatawag na mga gapos na slime bago siya maglaho. Pagkaalis niya, nagsimulang magtanong sa sarili ang mga sumusulit kung ano ang mga bound slime, pero napansin ni Luis na may bumabagsak mula sa itaas. Nang lumapag ang mga slime, lumabas na makakakuha sila ng 1 punto sa pagharang sa atake ng slime, 2 puntos sa pag-iwas, at 5 puntos sa pagtalo sa isa. Ibinunyag din ni Aaron Ian na ang kanilang ranggo ay pagdedesisyonan ng mga puntos na makukuha sa pagsusulit na iyon, at ang top 100 kandidato lamang ang makakasulong sa ikatlong pagsusulit. Pakiramdam ng ilang sumusulit ay madaling talunin ng mga slime dahil sila ay mga halimaw na mababa ang antas at mukhang walang muwang. Pero nang sumugod ang isa sa kanila sa isang slime, bigla na lang sumusugod sa kanya at sinisira ang kanyang mukha. Pagkatapos ay inaatake nito ang pangalawang sumusulit at sinasalakay ang isang grupo ng mga kandidato habang ang iba ay nanunood na gulat na gulat. Hindi nagtagal, ang buong lugar ng pagsubok ay naging palaruan ng mga slime habang kinukubkob at pinahirapan nila ang mga sumusulit. Bagamat maraming kandidato ang madaling natatalo, may ilan na nagagawang umiwas at harangin ang atake ng slime,
kaya binibigyan sila ng puntos ng mga taga-subaybay ng pagsusulit. Binanggit ng isa sa mga taga-subaybay na ang pagsusulit sa taong ito ay kinabibilangan ng mga batang masters mula sa mga pamilyang pantas, ang mga angka ng Arangka at Durham, na tumutukoy kay Cain at isang mandirigmang babae na may pulang buhok, at inaakala niya na may bagong record na maitatala. Idinagdag naman ng isa pang taga-suri na mayroon ding magagaling na karaniwang tao sa mga kalahok at tinanong si Aaron Ian kung ang taong tinulungan niya kanina ay isang karaniwang tao. Ipinapalagay ni Aaron Ian na may ipapakita si Luis na interesante sa pagsusulit, ngunit sinabi ng supervisor na hindi pa siya gumagalaw kahit isang hakbang. Habang nakatayo si Luis sa larangan ng digmaan, tinanong siya ng isang nahihirapang sumusulit kung ano ang ginagawa niya, at bilang tugon, sinimulan siyang kutsain ng isang mapagmataas na maharlika, sinasabing hindi niya kayang sabayan ang mga slime dahil isa siyang hamak na karaniwang tao. Dahil hindi pa rin gumagalaw si Luis, inaakala ng maharlika na malapit na siyang mapabagsak. Bigla na lang, isang slime ang bumulusok papunta kay Luis at bumilis hanggang sa malapit ito sa likod ng kanyang ulo. Bago pa man tumama ang slime, madaling nakaiwas si Luis, at nakaiwas din ang isa pang kandidato, bago nito tuluyang talunin ang malas na maharlika na nang-iinsulto kay Luis kanina. Habang nakahandusay ang kanyang kaibigan sa lupa, ang blondeng examinee ay natigilan sa gulat dahil sigurado siyang hindi makakaiwas si Luis sa mabilis na atake ng slime. Dahil hindi nito tinamaan ang pangunahing target, nagwala ang slime, pinatalsik ang ilang ibang kalaban, at nang lumingon si Luis sa kanyang kaliwa, napansin niyang sumusugod itong muli sa kanya kasama ang dalawang iba pang napakabilis na slime. Ngumingisi ang blondeng sumusulit dahil iniisip niyang walang paraan para makaiwas si Luis sa atake, pero nanatiling kalmado si Luis at pumikit bilang paghahanda sa kanyang ganting atake. Noong nakaraan, nasa may yelong kabundukan si Luis, nagsasanay kasama ang isang grupo ng mga adventurer, at hiniling niya sa kanilang batuhin siya. Gayunpaman, naguluhan ang mga adventurer at binabalaan siya na mapanganib para sa kanya kung tatamaan siya ng mga bato. Sinabi ni Luis na okay lang, at ipinaalam sa kanila na may gusto siyang subukan. Matapos tumayo sa kanyang posisyon, sinabi nila sa kanya na siguraduhing umiwas siya, ngunit nang ibato nila ang mga bato sa kanya, hindi man lang siya nagtangkang umiwas, sa halip ay tinitigan niya ng husto ang papalapit na mga bato. Sa kanyang nakaraang buhay, nagsanay siya na mabilis na magpadala ng impormasyon mula sa parietal line papunta sa cerebellum ng utak. Pakiramdam niya na kung matutunan niyang umaksyon kaagad, makakayanan niya ang anumang atake. Habang ang mga bato lumapit sa kanya, ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag na may aura, at nagsimula siyang gumawa ng napakabilis na kalkulasyon sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng mabilis na kilos, iniwasan niya ang mga bato, at ang mga adventurer ay labis na namangha sa pagtatanghal na ito kaya't nagsimula silang umawit ng papuri sa kanya. Tumakbo sila patungo sa kanya. Hinihiling sa kanya na ikwento sa kanila ang tungkol sa bagong teknik na ito, kaya't isiniwalat niya ang kanyang bagong pangalan para dito, na Void Combat Calculation. Nang tanungin siya ng isa sa mga adventurer kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag niya na ito ay isang teknik na humuhula sa magiging resulta ng laban. Sa kasalukuyan, habang palapit ng mabilis ang mga slime kay Luis, tinititigan niya ang mga ito, at maraming komplikadong formula ang sumasagi sa isip niya habang kinakalkula niya ang kanilang paparating na atake. 4 na slime ang umaatake sa kanya mula sa iba't ibang direksyon, ngunit nananatili siyang kalmado dahil natuklasan niya sa kanyang mga kalkulasyon na ang mga slime na nakatali ay maaari lamang sumugod ng diretso sa kabila ng kanilang bilis at lakas. Kinakalkula niya ang bilis at anggulo ng kanilang pagtalbog upang mahulaan ang kanilang trajectory ng atake at magsagawa ng mga galaw na may estilo na nagbibigay daan sa kanya upang matagumpay na iwasan ang lahat ng 4. Ngayon na mayroon siyang 8 mga puntos mula sa pag-iwas sa mga slime, lumilipat siya sa atake at nagpakawala ng isang galaw ng martial arts na tinatawag na sword slash na sumisira sa lahat ng 4 na slime ng sabay-sabay. Natigilan si Cain sa pagkamangha, at mas lalong nabigla ang mga supervisor nang mapagtanto nila na ang kanyang pag-unawa ay katumbas ng sa isang mataas na uri ng mandirigma. Napangiti si Cain nang mapagtanto niya na si Luis ay nagsasanay ng mga espesyal na pamamaraan ng pakikipaglaban, at nagpasya siya na makikipagtulungan siya rito anuman ang mangyari. Sakto naman, napansin ni Luis ang isa pang slime na sumusugod sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang mga kapatid na nahulog,
kaya ipinahayag niya na mayroon pa siyang 5 mga puntos sa bag na yun habang nagpapakitang gilas. Gayunpaman, ginamit ni Kane ang isang galaw ng pag-eespada na tinatawag na sword pierce upang saksakin ang slime, at ikinainis ito ni Luis dahil inakusahan niya ito ng pagnanakaw ng kanyang papatay. Nagbibirong umamin si Kane na ginawa niya yun at ipinagmalaki ang slime na nakatusok sa kanyang espada na parang kebab habang sinasabi sa kanya na ang ninakaw niya ay hindi sa kanya. Pagkatapos ay winasiwas niya ang kanyang espada sa hangin, na nagdulot ng pagkahati ng slime sa dalawa, at nang bumagsak ang mga labi sa lugar kung saan nagtitipon ng iba pang mga sumusulit, sinabi niya kay Luis na ninakaw niya ito sa kanila. Nang may kaakit-akit ng ngiti, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Luis at hinihiling sa kanya na sumama sa pagnanakaw ng puntos mula sa iba. Tinitigan siya ni Luis ng walang gana, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang maging mataas ang ranggo at nagmungkahi ng kompetisyon sa pagitan nila upang makita kung sino ang makakakuha ng mas maraming puntos. Nang hilingin niya kay Luis na ipakita sa kanya ang buo niyang lakas, ngumiti si Luis at pinuri siya sa pagiging kampante sa kanyang mga kasanayan bago tuluyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Pagkatapos kunin ang kanyang espada, tumayo siya sa likod ni Kane at ipinangako sa kanya na ipapakita niya sa kanya ang buo niyang lakas bago sabihing ang matatalo sa kanilang paligsahan ay kailangang gawin ang kahit anong sabihin ng mananalo. Habang pamoposisyon, ngumiti si Kane at tinanggap ang kondisyon bago sabihin sa kanya na siya ang unang taong humiling sa kanya. Habang nagsisimulang pumaligid sa kanila ang mga slime, pinapanood sila ng mga alipores ni Sheath mula sa malayo, at napagtanto nila na sa gitna ng kaguluhan sa larangang yon, maisa sa katuparan nila ang mga utos ng kanilang Panginoon. Pagkatapos dumaan ang isang slime sa kanila, binunot nila pareho ang kanilang mga busog at pinaputukan ng mga palaso sina Kane at Luis. Nang malapit na ang slime sa kanila, napansin ito ni Luis at hiniwas sa dalawa, ngunit biglang, may 3 palaso na lumitaw na napakalapit. Palayo sa kanya. Ang impact ay nagdudulot ng malakas na ingay na nakakaalam kay Kane, at natutuwa ang mga bully dahil akala nila ay tinamaan nila ang kanilang target. Gayunpaman, ngumingisi si Luis, at nang mawala ang usok, nakita nila na nahuli ng combat genius ang lahat ng 3 pana sa isang kamay. Habang nakatitig sa kanya, napupuno sila ng pagkabigla at takot habang iniisip nila kung paano niya nagawang tumugon sa kanilang biglaang atake na parang wala lang. Habang isinusuksok ni Luis ang mga pana sa lupa, tinitingnan siya ni Kane at tinatawag na mga masasamang loob, mga kaibigan, mga walang hiya sa paggawa ng maruming mga trick, ngunit sabi ni Luis ay wala yun. Sa pagkarinig nito, ang mga masasamang noble, mainis at ihugat ang kanilang pana habang sinasabing si Kane ang susunod na puntirya. Isa sa kanila ang gumagamit ng espesyal na atake ng mahika ng pana na tinatawag na doble panglo, at pinapaputok ang engkantadang madilim na panglong ito kay Kane kasabay ng mga pana ng kanyang mga kasama. Madaling naililihis ni Kane ang mga ordinaryong pana gamit ang kanyang husay sa fencing, ngunit ang madilim na panglo ay patuloy na tumutuloy sa kanya, na naglalagay sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Sumirit ang dugo sa hangin nang tumama ang panglo. Nakakagulat na hindi nakita ni Kane ang kulay lilang panglo na nakatago sa mga iyong mga nailihis niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, nasalo ni Luis ang pana sa tamang oras, ngunit nasaktan siya sa proseso. Nakita ni Kane na ang buhay niya ay nailigtas lang, ang dugong umaagos mula sa kanyang kamay at sinubukan siyang tulungan. Ngunit, hindi niya alintana ang pagdurugo habang binabali niya ang pana, handang-handa para sa susunod na atake ng kalaban. Samantala, tinawag ng isa sa mga manunood ang atensyon ng punong guro sa masamang atake na nasaksihan niya at iminungkahi na diskwalipikahin ang umaatake. Gayunpaman, iginiit ng punong guro na ipagpatuloy nila ang kaganapan dahil sigurado siyang ang mga mahihina ay matalo pa rin. Ipinagpaliban niya ang kanilang parusa hanggang pagkatapos ng pagsusulit, ngunit humiling na agad maghanda ng mga pampagaling na potion. Pabalik sa arena, naghahanda si Luis na tapusin ang kanyang mga kalaban at pamwesto na parang pitcher ng baseball. May nagliliwanag na mga mata at malakas na kapangyarihan, pinatalsik niya ang isa sa mga slime papunta sa mga noble, at tinamaan nito ang isa sa kanila sa pinakamabilis na bilis. Dahil sa impact ng slime, tumalsik ang noble palabas ng arena at agad siyang diskwalipikado. Nasaksihan ito ng mga natitirang noble at nagsimulang taranta. Sa sandaling yun, si Luis,
na hindi gustong palampasin sila ng basta-basta, ay lumukso sa ere at pinatamaan ng isa pang slime ang natatakot na mga maharlika. Tumama ang slime sa mukha ng isa sa kanila, at natanggal ang kanyang mga ngipin. Ang huling nakatayo ay napuno ng takot kaya hindi niya napansin si Luis sa likod niya. Gayunpaman, ginulat siya ni Luis at siya ay umuurong. Sinamantala ang kanyang kawalan ng balanse, pinatid ni Kane ang hanggal, at nahulog siya palabas ng arena. Matapos talunin ang mga maharlika, nagpasalamat si Kane kay Luis para sa ang naunang pagligtas at nagtatanong tungkol sa kanyang kamay. Mabuti na lang, okay siya, at sila'y nagkamayan bilang simbolo ng kanilang bagong pagkakaibigan. Biro ni Luis kay Kane na isa siyang mahusay na Ginoo, ngunit ipinagtanggol ni Kane ang kanyang pinagmulan at ipinagmalaki na siya'y mula sa pamilya Oranca. Lumalabas na ang pamilya Oranca ay isa sa mga dakilang pamilya na nagluwal ng mga dalubhasa at pantas. Napakalakas ng kanilang impluwensya na halos kapantay na nila ang pamilya ng hari at ang samahan ng Arcanist. Napagtanto ni Luis na hindi birong pamilya ang pinagmulan ni Kane, binawi niya ang kanyang naunang sinabi, at sila'y naghanda harapin ang iba pang slime. Gayunpaman, ang pagkakita kay Luis na nakakakuha ng mas maraming puntos ay patuloy na nagpapainis sa ilan sa mga maharlikang mababa ang antas, at nagpasya silang iwanan ang mga slime at sa halip ay atakihin siya. Sumugod sila patungo sa kanya, kahit alam nilang nasa tabi niya si Kane. Ang plano nilang isang bagsak ay hindi nangyari dahil nagpasya ang mga maharlikang mas mataas ang antas na protektahan si Kane. Nagbanggaan sila ng mga maharlikang mababa ang antas sa isang labanang walang sino-sino, habang nagtutulungan sina Kane at Luis. Sa gitna ng labanan ay nakatayo ang isang babaeng pula ang buhok, na sa kanyang hitsura ay tila nagmula sa isang respetadong pamilya. Tinawag niya ang kanyang kaibigan, si Miliana, na isang karaniwang tao, at sinasabi sa kanya na tamang panahon na para gantihan ang mga taong dating humamok sa kanya. Sumugod ang babaeng pula ang buhok para sumali, at sumunod si Miliana. Naging masidhi ang labanan habang bumabaliktad si Luis, iniiwasan ang mga slime at atake mula sa iba't ibang direksyon. Sumali rin si Miliana at natisod ang isa sa mga maharlika, habang pinalipad naman ng babaeng pula ang buhok ang isa pa sa mga pader. Bigla na lang, sumulpot ang isang bagong manlalaro, at lumabas na isang lalaking pula ang buhok na may dalang malaking martilyo. Ang lalaki, na parang Diyos ng kulog, ay humahampas ang kanyang martilyo nang walang awa at inaalis ang lahat ng hadlang sa kanyang daan. Ayon sa kanya, mas magandang sumuntok ng tao kaysa bugbugin ang mga slime. Bumubuga siya ng malakas na sigaw habang madali niyang pinapabagsak ang kanyang mga kalaban. Samantala, nagsisimula ng mag-alala ang mga nanunood, at iminumungkahi nilang itigil ang mga pagsusulit. Ito ay dahil ang karamihan sa mga diskwalipikadong miyembro ay mga maharlika, at kung mas marami pang maharlika ang madiskwalipika, maaaring magdulot ito ng problema sa akademya. Gayunpaman, balewala ito sa prinsipal. Ito, dahil naniniwala siya na ang akademya ay may sariling mga patakaran. Sa sandaling yun, sumulpot siya sa arena sa isang maliwanag at nagliliwanag na liwanag at pinahinto ang kaguluhan. Ipinahayag niya na tapos na ang ikalawang pagsusulit, at ang mga marka ay iaanunsyo mamaya. Sa maikling pahinga, ang mga sugatang kalahok ay ginagamot ng isang nakagagamot na gayuma, at ang epekto ng mahika ng lupa ay nawala. Gumamit din si Luis ng nakagagamot na gayuma, ngunit nagulat siya sa kung gaano ito kaepektibo. Nakakalungkot, ito ay isang napakamahal na bagay na hindi kayang bilhin ng mga karaniwang tao na tulad niya. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita ng punong guro ang ikalawang pagsusulit. Rango, at lahat ay nagulat sa resulta. Lumalabas na wala sa listahan ang pangalan ni Luis, at ikinatuwa ito ng ilan sa mga mababang rango na maharlika. Gayunpaman, ang listahang ipinakita ay kasama ang mga kalahok na nagrango mula ika-6 na pwesto pababa. Ayon sa punong guro, ang nanguna sa unang 5 pwesto ay lumampas sa mga dating record, at agad niyang binanggit ang kanilang mga pangalan. Sa ika-5 pwesto ay si Miliana Royce, isang mahusay na karaniwang tao. Uuwi si Kane sa ika-4 na pwesto, habang ang babaeng pula ang buhok, si Fader Ahan, ay pumangatlo. Sa pagkatawag sa pangalan ni Kane, nagsimulang kabahan si Luis dahil hindi pa siya nababanggit ng principal.
Nagtataka na siya kung na-disqualify ba siya dahil sa paglaban niya sa mga mababang ranggong nobles kanina. Pero hindi pala dahil tinawag ang pangalan niya bilang pangalawa sa ranggo na may 887 puntos. Nagulat ang lahat sa loob ng silid na may isang ordinaryong karaniwang tao na humigit sa lahat ng mga noble na kalahok. Binati naman ni Cain si Luis sa kanyang magandang ginawa, at base sa kanilang usapan, may kailangan siyang gawin para kay Luis. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Luis, pero sabi ni Luis ay saka na lang niya sasabihin. Sa sandaling yun, ang nanalo sa pangalawang pagsusulit ay napatunayang si Neil Gunn na nakakuha ng napakalaking 888 puntos. Si Neil Gunn ang batang may pulang buhok na nagwala kanina gamit ang kanyang malaking martilyo. Isa rin siyang karaniwang tao na nagawang lumampas sa lahat ng kandidatong maharlika, kasama si Faye, na hindi pa handang tanggapin ang pagkatalo. Nangako siyang makakalaban si Neil balang araw upang subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng anunsyo, pinagalitan ng mga nakatataas ang mga maharlikang may mababang ranggo dahil pinayagan nilang talunin sila ng mga karaniwang tao sa pagsusulit. Kahit isa sa mga nanunood ay nagulat na ang unang at pangalawang ranggo ay mga karaniwang tao na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng akademya. Gayunpaman, sinabi ng punong guro na tila masaya dito sa kanya na ang tunay na lakas ay walang kinalaman sa katayuan sa buhay. At ito ang dahilan kaya karamihan sa mga ampunan sa bansa ay pinapatakbo ng Arcanist Association. Itinuro ng punong guro sa mga kalahok ang susunod na lugar para sa huling pagsusulit. Habang naglalakad sila papunta sa lugar na iyon, pinuri ni Cain si Luis dahil malapit na siya sa unang ranggo at nagtataka kung sino ang mas malakas sa pagitan nina Luis at Neil. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar ng huling pagsusulit. At ipinaalam sa kanila ng punong guro na ang pagsusulit ay isang pagsubok ng pagiging matatag na tinatawag na Emblem Battle Royale. Para sa pagsusulit na ito, bibigyan ng mga emblem ang bawat kalahok, at ay teleport sila sa iba't ibang lugar sa kagubatan. Ang layunin nila ay mangolekta ng maraming emblem hanggat maaari, gamit ang anumang paraan na sa tingin nila ay angkop. Ang mga kalahok na mawawala ng emblem ay agad na madi-disqualified, at ang unang 10 kalahok lamang na may pinakamaraming emblem ang matatanggap sa akademya. Sa kasamaang palad, dahil sa mga patakaran ng ikatlong pagsusulit, hindi makakayanan ni Cain at Luis na magtulungan, kaya nagbibigayan sila ng good luck. Maya-maya, biglang napunta ang mga kalahok sa ibang lugar, at nakarating si Luis sa kanyang patutunguhan. Naglakad siya ng kaunti, iniisip na ang ikatlong pagsusulit na ito ang huling pagsubok para makapasok. Buo ang loob niya na mananalo siya sa pagkakataong ito. Pero, bigla siyang naabala ng isang noble na may dalang malaking palakol. Sinumbatan siya ng lalaki dahil sa pagpapahiya sa mga noble sa nakaraang pagsusulit, at biglang lumitaw ang dalawang noble na may dalang mga sibat. Sa likod din ni Luis. Napansin din ni Luis ang isa pa sa sanga ng puno, may hawak na balestilya. Napagtanto niyang napaligiran na siya. Mabilis niyang napag-isip-isip na ang nakatatandang nag-teleport sa kanya ang nagbigay ng lokasyon niya. Bigla, hinutos sa kanya ng lalaking may palakol ang palakol, pero naiwasan niya ito sa tamang oras, at sumabog ang palakol sa isang bato sa lupa. Inilunsad din ng mga lalaking may sibat ang kanilang atake, pero sinalubong sila ni Luis ng backflip. Gayunpaman, habang nasa ere, may panang lumipad papunta sa kanya mula sa may hawak ng balestilya, pero tinabig niya ito gamit ang kanyang espada. Matagumpay siyang lumapag sa lupa, ngunit hindi nagpapatinag ang mga maharlika. Direkta siyang inaatake, ngunit ipinakita ni Luis ang pagkakaiba sa kanilang kakayahan. Maayos niyang nailagan ang kanilang mga atake, ngunit may pana na muling lumipad. Sinalag niya ito gamit ang kanyang espada, ngunit may sibat na nagbabanta sa likod nito. Sa kabutihang palad, nakarespond siya sa oras at nailagan itong muli. Nagsimulang mainis ang mga maharlika sa kanyang mabilis na reaksyon, ngunit hindi sila sumuko. Si Luis naman ay naiinis din dahil hindi niya mabasa ang mga direksyon ng pana ng hangin. Gayunpaman, pinakalma niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa paggamit ng isang martial art. Pamamaraan na kilala bilang senador na kontra-atake. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng lakas ng kalaban laban sa kanila. Habang sumusugod muli ang mga maharlika gamit ang kanilang mga sandata, nakakita si Luis ng pagkakataon at sinunggaban nito. Ang una niyang target ay ang lalaking may palakol,
na sumubok sumalakay ng buong lakas. Lumihis siya sa kanan, iniwasan ang palakol, at inilagay ang kanyang espada sa ibaba nito. Sa pamamagitan nito, inihawi niya ang palakol papalayo sa may hawak, at tumama ito sa isa sa mga may hawak ng sibat. Pagkatapos niyang alisin sila, ang isa pang may hawak ng sibat. Inaatake si Luis, at yung lalaki sa puno ay pinapana rin siya ng kanyang pana ng hangin. Pero, nabasa ni Luis ang pupuntahan ng pana kaya hinayla niya yung lalaking may sibat sa daan ng pana. Tumalsik yung kawawa, naiwan ang kanyang sibat. Habang nasa ere ang sibat, sinunggaban ito ni Luis at ibinato sa lalaki sa puno, at agad siyang napabagsak. Pagkatapos, madali niyang tinalo ang iba pang mga maharlika at kinuha ang lahat ng kanilang sagisag. Sa isang malaking pagbabago, biglang lumitaw si Kane sa tuktok ng puno at pinigilan ang mga maharlika na gumamit ng mahika laban kay Luis. Ang utak, na orihinal na nagplanong pigilan si Kane gamit ang isa pang partido ng mababang uring maharlika, nagulat sa bigla niyang paglitaw sa kanilang lugar. Sinabi ni Kane na minamaliit niya pala ang pamilya Oranca sa pagpapadala ng ganoong kahihinang humadlang sa kanya. Pagkatapos ay pinatulog niya ito gamit ang isang balista. Pagkatapos noon, lumukso pababa si Kane at inabot kay Luis ang isang sagisag. Sinabi niyang maaaring maging mas magulo ang mga bagay kung magpapatuloy ito ng ganito, at nag-alok ng tulong. Ngunit tinanggihan ni Luis ang kanyang tulong at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa kanyang mga problema. Sakto naman, isang nakatagong figure ang pumalakpak ng malakas. At pinupuri ang sigasig ni Luis. Sinasabi ng figure na wala silang inaasahan na mas mababa mula sa taong kinikilala at itinuturing nilang karibal. Ang nagtatagong figure ay nagpakilala at lumabas na si Fader Ahan. Hinahamon niya si Luis sa isang laban, at tinanong niya si Kane kung kaibigan niya ito. Sumagot si Kane na hindi niya ito kaibigan, ngunit anak ng isang Grandmaster na nakalaban niya noon. Noon, natalo siya dahil nagpabeye siya at pinayuhan si Luis na huwag siyang pansinin at magtipo na lang ng mga sagisag. Binabalaan niya si Luis na marunong gumamit ng mahika si Faye, at ang kanyang antas ng kasanayan ay nasa antas na ng isang baguhan. Samantala, ang daldala nila ay nagsisimulang umirita kay Faye, at pinapagalitan niya silang dalawa dahil sa pagtatangkang tumakas. Sa sandaling yun, tinanggap ni Luis ang hamon at sinabi niyang gusto niya laging malaman kung paano lalaban ang isang miyembro ng isang dakilang pamilya sa labanan. Kinikilig si Faye sa ideyang ito, at nangako siyang hindi gagamit ng mahika para maging patas ang laban. Sa isang iglap, lumundag siya patungo kay Luis gamit ang kanyang sibat at tinangkang saksakin siya. Gayunpaman, nagawa ni Luis na pigilan ang sibat gamit ang kanyang mga braso, lalo pang humanga si Faye. Binaliktad niya ang sibat at hinampas si Luis, ngunit naiwasan niya ito sa pamamagitan ng pag-ilag. Sa sandaling yun, biglang sumugod si Faye at tinangkang tamaan si Luis gamit ang teknik na sagradong sibat na pagbagsak. Gaya ng inaasahan, nakailag siya, at tumama ang sibat sa lupa, na lumikha ng malaking butas. Ang lakas ng teknik ng sibat ay ikinagulat ng mga nanonood at ng punong guro na nagmamasid hindi kalayuan sa lugar. Nagsimula silang maghinala sa lakas ni Faye at sa katatagan ni Luis. Nagsimula silang mag-isip kung gaano katagal tatagal si Luis laban sa isang malaking pamilya, at tinanong ang punong guro sa kanyang opinyon. Sumagot ang punong guro na hindi kayang talunin ni Luis si Faye dahil ang laban nila ay isang paghaharap ng katawan at kalooban. Base sa nakita niya, hindi siya naniniwalang mas matatag ang kalooban ni Luis kaysa kay Faye. Sa sandaling yun, nasubak ang kanilang mga kalooban nang gumamit si Faye ng isa pang pamamaraan ng sibat para atakihin si Luis. Gayunpaman, nailigin niya ang lahat ng kanyang galaw nang walang kahirap-hirap na parang nakaprograma siyang gawin yun. Sa proseso ng paghabi ng sibat, nakita niya ang isang butas sa katawan ni Faye at sinubukang samantalahin ito. Sa kasamaang palad, mabilis na nahuli ni Faye at siya naman ang sumalakay, ngunit lumukso siya sa ibabaw ng kanyang atake at lumapag sa likuran niya. Ipinahayag ni Faye ang kanyang pagkadismaya sa kanya na iniiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake at pinatutsadahan pa si Kane. Dahil kulang ito sa ganoong katangian. Gayunpaman, sinasabi ni Luis na ang susi ay ang pagmamasid, at sa sapat na pagsasanay, nagiging madali ito. Maya-maya pa, sumugod muli si Faye gamit ang isa pang sagradong pamamaraan ng sibat na kilala bilang Crescent Fall at inatake si Luis gamit ito.
Ngunit muli, naiwasan niya ang bawat atake ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong ito, iniisip niya ang iba't ibang pamamaraan na ginagamit ng mga gumagamit ng sibat, na kinabibilangan ng mga saksak, wales, depensa, at pagpigil. Bagaman ang mga pamamaraang ito ay medyo nakakaabala, mayroon din itong mga kahinaan. Isa na rito ang pagiging madaling talunin sa malapitan, at balak itong gamitin ni Luis. Sinusugod niya si Faye at sinisikap na lapitan siya para magkaroon ng pagkakataong sumalakay. Sa kasamaang palad, nabasa niya ang kanyang balak at hinampes ang kanyang espada. Sinabi niya pagkatapos na walang kahinaan ang teknik ng sibat ng kanyang pamilya. Bigla, nagsimula siyang umikot na kasama ang sibat at lumilikha ng mapanganib na aipo-aipo. Namamangha ang mga nanunood sa talento at galing ni Faye at sa paningin nila, walang laban si Luis laban kay siya. Gayunpaman, si Luis ay nanindigan at ginamit ang kanyang teknikang espada para sana hadlangan ang mga atake ng sibat ni Faye. Habang sinasangga ang mga atake, sinubukan niyang samantalahin ang isa pang kahinaan ng mga teknikang sibat, na mataas na pagkonsumo ng enerhiya. Nagtanggol siya ng maigi at naghintay ng pagkakataon, ngunit hindi niya alam na nagsisimula ng magkalamat ang kanyang espada. Sakto naman, naubusan ng lakas si Faye at nakita siya sa loob ng aipo-aipo ng sibat. Nakita ito ni Luis at agad siyang inatake. Sa kasamaang palad, nabali ang kanyang espada bago pa man siya makarating kay Faye. Nang makita niyang nabigo ang kanyang atake, mabilis siyang umatras para maiwasan ang isang kontra-atake. Nakakagulat, kinikilala ni Faye ang galing ni Luis at ang kanyang swerte dahil kung wala yon, talo na sana siya. Alam din niya na nagpipigil si Luis at kinumprante niya ito tungkol doon, pero nagdahilan nito na lagi siyang nagmamasid muna bago sumugod. Gayunpaman, sinabi niya na tapos na siyang magmasid at magseseryoso na siya, pero nag-aalala si Faye tungkol sa kanyang sirang armas. Siniguro ni Luis sa kanya na mas kaya niya ng walang armas dahil ang kanyang mga kamao ang tunay niyang sandata. Tulad ni IP Man, pumorma si Luis sa kanyang martial arts habang inihahanda ni Faye ang kanyang sandata. Handa ng sumugod. Mabilis siyang sumugod na umiikot, at si Kane, na tahimik kanina, ay sumigaw kay Luis para babalaan siya. Nakakagulat, pinabagal ni Luis ang umiikot na sibat gamit ang kaliwang palad bago ito pigilan gamit ang kanyang kanan. Sa huli, naipit ni Luis ang umiikot na sibat sa pagitan ng kanyang mga palad, kaya't napanganga sina Faye at Kane. Pati na rin ang mga nagmamasid ay napanganga, pero nagawa ng punong guro na maging kalmado. Tinitigan niyang mabuti ang eksena, sinusubukang alamin kung ano ang ginawa ni Luis. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Faye at biglang inagaw. Bawiin ang kanyang sibat. Sinubukan niya ang ibang paraan mula sa kanyang mga alam na at lumikha ng ilusyon na siya ay umaatake kay Luis mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa halip na magpanik, huminga ng malalim si Luis at pamwesto sa kanyang tindig sa martial arts. Gamit ang kanyang palad, sinalag niya ang lahat ng atake isa-isa hanggang sa nailayo niya ang bawat isa sa kanyang sarili. Ang kasanayang ito ay hindi pa nakikita ni na Faye o ng principal. Pagkatapos ay nagawa niyang tamaan si Faye at napalipad siya. Buti na lang sa kanya, sumalpok siya. Ibaba ang kanyang sibat sa lupa, na unti-unting nagpahinto sa kanyang pagdaloy. Pagkatapos huminto, tinanong niya si Luis tungkol sa teknik na ginamit niya at sumagot siya sa mahinahong tono na iyon ay isang uri ng salag sa martial arts. Pagkatapos ay lumundag siya patungo sa kanya para sa isa pang pag-ikot at mabilis na sumagot si Faye gamit ang kanyang sibat. Kakaiba, ang kanyang mga atake ay madaling naiwasan ni Luis, na tila nasa harap niya at wala sa harap niya ng sabay. Nagtaka pa si Kane kung iyon ay isang ilusyon, habang ibinubuhos ni Faye ang kanyang pagkabigo dahil hindi niya siya matamaan. Lumalabas na ginagamit ni Luis ang butterfly hakbang, na isang eleganteng hakbang na nilikha ng isang maalamat na boksingero noong nakaraang buhay niya. Ito ay kinapapalooban ng mabilis na paggalaw ng mga paa pabalik-balik, na lumilikha ng isang ritmong mahirap hulihin, perpekto para kontrahin ang teknik ng sibat ni Faye. Hindi nagtagal, nahuli niya si Faye sa isang alang-alang sitwasyon at siya'y napuruhan. Nasaksihan ito ng manunood at ng punong saksi at agad nilang inisip kung si Luis ay maaaring isang henyo sa labanan. Kahit na si Faye ay nasa lupa na at nakahawak sa kanyang tiyan, tumanggi siyang sumuko. Binitawan niya ang kanyang sibat at lumundag patungo kay Luis ng buong lakas,
habang nakataas ang kanyang mga kamao. Si Luis, hindi nagpapabeye however at agad na pamwesto sa Wing Chun. Habang papalapit si Faye sa kanya gamit ang isang teknikang nagdudurog ng kamao, agad niya itong hinaharang, ngunit ang impact ay tila katulad ng isang teknikang alam niya na tinatawag na inch power. Ngumingiti si Luis at pinupuri ang kanyang katatagan, ngunit hindi natutuwa si Faye. Sinasabi niya na hindi lamang si Bat ang alam ng pamilya Durhan bago sumugod kay Luis gamit ang isa pang teknikang nagdudurog ng kamao. Pumwesto si Luis, handa sa impact, at nagsimula silang magpalitan ng mga kamao na parang mga eksperto sa kung fu. Nakapagtataka, nagsimulang lamabis ang pananabik ni Luis dahil ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban ng buong puso ay ang tanging pangarap niya. Habang tumitindi ang laban, nagsisimula siyang humingi pa, at hindi nagtagal ay pumula ang kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang puso. Lumundag siya patungo kay Faye na may matinding aura ng layuning puksain na umaagos mula sa kanyang katawan. Tumingala si Faye sa kanyang naglalakihang figura at natakot sa nakita. Ang nakita niya ay isang halimaw na may malalaking pangil, nakabukas ng malapad ang bibig, handang lamunin siya. Bigla, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan ng sapat kabilis upang iwasan ang atake ni Luis. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang harangin ang suntok nito, pero sa lakas ng impact, tumilapon siya sa isang puno. Napansin din ng prinsipal ang kakaibang aura na nagmumula kay Luis at nagtaka kung ano ito. Ang natitirang mga maharlika na nakasaksi sa pagbagsak ni Faye sa puno ay nagalit dahil tinalo ng isang karaniwang tao ang isang maharlika mula sa isang dakilang pamilya. Sinubukan nilang gumanti, ngunit bigla silang nakaramdam ng kakaiba, at napilitan ang isa sa kanila na samuka. Nagtaka ang lalaki kung bakit bigla siyang nakaramdam ng sakit. Pero pagkatapos makita si Luis at ang kanyang malademonyong aura, nagkaroon ng saysay ang lahat. Isang selosong nakatatandang maharlika, si Sheath, pinagmamasdan ng laban mula sa malayo kasama ang kanyang sugatang kaibigan, si Brian, at napilitan silang aminin na mas malakas si Luis kaysa inaasahan. Ang pagkatanto na ito ay nagpuno kay Sheath ng galit, dahil ang kanyang planong patumbahin ang ordinaryong tao ay ganap na nabigo. Napagpasyahan naman ni Brian na dapat alisin si Luis sa anumang paraan. Naaalala ang lumang alamat, naniniwala siya na ang pagpapaubaya sa isang tulad ni Luis ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap at umaasa na wakasan ang buhay ni Luis sa lalong madaling panahon. Samantala, patuloy ang pagwawala ni Luis habang sumusugod siya kay Faye. Tumatawa ng nakakabaliw, sinuntok siya ng baliw at tumalsik siya, kaya dumura na naman siya ng dugo. Pagkatapos, bigla siyang sumulpot sa ere at bumagsak siya sa lupa dahil sa sunod-sunod na suntok. Halos hindi na makayanan ni Faye ang kanyang depensa at tiniis ang walang tigil na atake habang iniisip ang biglaang paglakas ni Luis. Naiintindihan ng agwat sa kanilang lakas, napagtanto niya na wala siyang pag-asang manalo. Sa sandaling yun, nakita niya ang nakakatakot na aura ng kamao ni Luis at naalala ang kanyang buhay. Ayaw niyang tanggapin ang nagbabantang panganib. Mabilis na ginamit ni Faye ang kanyang teknik ng martial arcane, ang Blaze Fist, sa pagtatangkang kontrahin ang atake ni Luis. Ngunit, nadaig siya ng atake ni Luis at muli siyang tumilapon, sumadsad sa mga puno habang bumabagsak sa ere. Bigla, natauhan si Luis at napagtanto na nawala na naman siya sa sarili. Tinitigan niya ang kanyang napasong kamay at nag-isip tungkol sa kalikasan ng Mahika, ngunit agad na dumating si Kane para tingnan kung okay lang siya. Mula kung saan, humakbang si Sheath at malakas na inanunsyo ang diskwalipikasyon ni Luis, sinasabing nawasak ang kanyang emblem sa laban. Inuutusan niya si Luis na umalis agad, ngunit sinubukan ni Kane na makipagtalo, iginiit na isa itong aksidente. Ibinunyag ni Sheath na nasaksihan ng punong guro ang lahat at inutusan si Luis na lisanin ang lugar ng pagsusulit agad-agad. Bago pa makasagot si Luis, nagsalita si Faye at sinabihan ang bastos na mayaman na tumigil, ngunit nagulat si Luis na gising pa rin siya. Inakusahan siya ni Sheath na tinatangkang tulungan ng ordinaryong estudyante na Mandaya, ngunit pinatahimik siya ni Faye nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Luis dahil sa hindi sinasadyang paggamit ng Mahika sa panahon ng laban, at ikinagulat ito ni Kane, na hindi kailanman naisip na kaya niyang humingi ng tawad sa kahit sino. Gayunpaman, humihingi rin ng tawad si Luis sa pagwawala kanina, pero binabaliwala niya ito, sinasabing okay lang.
Dahil pinilit siya nitong gumamit ng mahika, inaamin ni Faye ang pagkatalo at umaasang magkakaroon sila ng isa pang laban pagkatapos ng kanilang pagpapatala. Bigla namang umismed si Sheath sa kanyang mga sinabi, itinuturo na 4 lang ang sagisag ni Luis. Hindi natitinag, inilabas ni Faye ang kanyang tago ng mga sagisag at iniaabot ang mga ito kay Luis bilang gantimpala sa pagkatalo sa kanya. Dagdag ito ng 10 pa sa kanyang koleksyon, at kinukumpirma ni Faye ang record mula sa galit na nakatatandang Noble. Nakikipagtulungan siya kay Kane para tanggalin ang mga mahihina sa pagsusulit. Lugar at siguraduhing walang sinuman ang may sapat na sagisag para madiskwalipika si Luis. Si Kane, na sang-ayon din sa kanya, ay tinanggap ang kanyang mungkahi, at agad silang umalis para simulan ang kanilang paghahanap. Habang sila'y umaalis, inasar siya ni Kane dahil akala niya noon ay puro lakas lang siya at walang utak, pero mas interesado siyang makakuha ng mas maraming sagisag. Di nagtagal, isang tagasuri ang lumapit kay Luis at ipinaalam sa kanya ang kanyang diskwalipikasyon, at iginiya siya palabas. Umaasa si Sheath na hindi na niya makikita muli ang karaniwang tao, ngunit sinabi ni Brian na maaaring makapasa pa rin si Luis kung magtatagumpay ang plano ni Faye. Biglang naalala ni Sheath na hindi yon kakaiba para sa isang sumusulit na mamatay sa aksidente habang nagaganap ang pagsusulit. Pinapanood ni Brian ang lalaki na gumawa ng nakakatakot na mga plano para wakasan ang buhay ni Luis at iniisip kung ano ang tunay na pagkatao ni Luis dahil sa nakakabalisa na pakiramdam na naramdaman niya kanina. Nang maglaon ng araw na iyon, ipinasa ni Luis ang mga sagisag sa tagasuri at nagmuni-muni kung paano hindi kayang tapatan ng martial arts ang mahika. Umaasa siyang matututo sa akademya para mapagsama niya ang mahika at martial arts. Nang gabing yun, iniisip ni Luis kung paano niya ipaliliwanag ang kanyang gusot na damit sa kanyang ina habang pauwi, at nadaanan niya ang isang kaina-hinalang tao. Habang nag-iisip siya, tinangka ng asasin na palihim siyang kunin mula sa likuran. Agad na kumilos, sumagot si Luis ng isang malakas na sipa sa likod na nagpatalsik sa mamamatay tao. Nagtaka ang mamamatay tao kung paano siya napansin ni Luis, at kalmado niyang sinagot na imposibleng itago ang amoy ng dugo sa kanya. Biglang lumitaw ang mas maraming mamamatay tao, at nagtataka ang kanilang pinuno kung bakit napakakalmado ni Luis para sa isang taong malapit ng mawalan ng buhay. Pinalibutan ng 3 mamamatay tao si Luis, at nagpasya siyang ibigay ang lahat matapos mapansin ang kanilang lakas, ngunit ang mas malakas na presensya na nakatago sa mga halaman ang nakakuha ng kanyang pansin. Naiinis, pinagalitan ng pinuno ng mga asasin si Luis dahil sa pagiging distracted sa gitna ng kanilang laban at sumugod sa kanya na may dagger na may mahika, sinasabing malapit na siyang mapahamak kung magpapatuloy siya. Nang sumugod sa kanya ang pinuno ng mga asasin, iniwasan ni Luis ang mabilis na saksak. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng asasin at bumawi sa pamamagitan ng pagbagsak nito sa lupa. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang kalaban, ham-attack, at umurong para sumama sa kanyang mga kasama. Kinilala niya pagkatapos ang tama na intel na nakuha niya tungkol kay Luis. Nangungunang kakayahan, ngunit nagtataka si Luis kung ano ang pinagsasabi niya. Matapos purihin ang galing ni Luis sa labanan gamit ang kamay, nagtatanong siya kung gaano kaya kagaling si Luis laban sa mahika. Hindi na naghintay ng sagot, sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na simulan ang pag-atake gamit ang mahika. Sa sandaling yun, 3 asasin ang nagpaputok ng mga pana ng hangin mula sa kanilang mga crossbow papunta kay Luis. Sa kabutihang palad, mabilis siyang kumilos at nakailag, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa mga malapit na punong tinamaan. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pinsala, tinataya niya ang lakas ng panira ng mga pana ng hangin. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sumulong, huminga ng malalim si Luis upang buhayin ang isang pamamaraan ng paghinga na gumagamit ng chi sa loob ng kanyang katawan upang palakasin ang kanyang pisikal na lakas at bigyan siya ng napakabilis na bilis. Saka siya sumugod sa kanila, ngunit binabaliwala ng kanilang pinuno ang kanyang pagsisikap at nag-utos ng panibagong atake ng mga palaso ng hangin. Ngunit, mahusay na naiwasan ni Luis ang mga atake, at agad siyang nawala sa paningin ng mga asasin. Sa kanilang pagtataka, bumaba si Luis mula sa itaas at nagpakawala ng isang malakas na sipa na nagpabagsak sa pinuno sa lupa at agad na umatras habang umiiwas sa mas maraming palaso ng hangin. Galit na galit, iniutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na pigilan si Luis,
At bigla na lang, sumulpot ang isa pang assassin sa likod ni Luis at biglang sumipa. Sa buti na lang, napansin ni Luis ang atake at naharang ito, bagamat nakaramdam siya ng matinding pagkirot sa kanyang mga braso. Mabilis siyang bumawi at tinitigan ng bagong kalaban, na itinuturing niyang mas malaking panganib. Bago pa makakilo si Luis, napansin niyang napaligiran na siya at hirap siyang iwasan ang mga panang hangin na lumilipad mula sa iba't ibang direksyon. Dahil hindi makatakas sa walang tigil na atake, tinamaan si Luis at nawala ng malay. Ang mga mamamatay tao ay napabuntong hininga at nagpahayag kung gaano kahanga na nakatagal ang isang karaniwang tao. Isa sa kanila ang humakbang upang tapusin na siya, ngunit biglang nagising si Luis at agad siyang tinalo. Kinuha niya ang crossbow ng tao at nagpapaputok ng mga hangin na palaso sa ibang mga mamamatay tao. Dalawang mamamatay tao ang natamba, ngunit madali itong pinigil ng malakas na isa. Nang mapagtanto na nagkukunwari si Luis na walang malay, siya ay pumalakpak sa kanyang kahangahangang ginawa. Tinanong ni Luis kung bakit hindi siya kumilos matapos mawala ng kanyang mga tauhan, ngunit ang madilim na tao ay hindi nagmamalasakit sa mga mahihina. Nang mga sandaling yon, pinapaputukan siya ni Luis ng mas maraming pana ng hangin, ngunit ibang klase ang kanyang pag-ilag. Sumugod siya kay Luis at bumuo ng isang mahiwagang martilyo mula sa hangin. Habang umaatake, inamin niya na gusto sana niyang kunin si Luis bilang alagad, ngunit wala siyang magagawa dahil sa utos ng kanyang amo. Sinubukan ni Luis na seluhin ang malakas na atake gamit ang kanyang katawan, ngunit tumalsik lang siya. Habang nasa ere pa, biglang sumulpot ang kalaban sa kanyang tabi at sinabing maaaring mas mataas pa sa isang baguhan ang kakayahan ni Luis, ngunit hindi ito sapat para talunin ang isang mas mataas na ranggo. Pagkatapos, tinawag niya ang mahiwagang martilyo. Muli at agad na ibinagsak si Luis sa lupa. Hindi siya binigyan ng oras para makabawi, patuloy ang pag-atake ng assassin, nagpapakawala ng sunod-sunod na atake ng mahika. Nang kumalat ang alikabok, nagulat ang assassin nang makitang buhay pa rin si Luis, ngunit ang matigas na batang lalaki ay nananatili sa pananggalang na posisyon sa kabila ng kanyang mga sugat. Halatang nasasaktan, ipinahayag ni Luis na hindi siya sesuko, ngunit iba ang iniisip ng assassin. Dagdag pa niya, walang makakaligtas kay Luis sa nagbabantang kapahamakan habang naglalabas siya ng isa pang mahiwagang martilyo. Hindi makagalaw, si Luis ay natataranta habang nakatitig sa kalaban na sinusubukang puksain siya. Sumugod ang assassin gamit ang kanyang kasanayang pang-martial arts na tinatawag na Celestial Hammer, at sa sandaling yun, nagbalik tanaw si Luis sa kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang layunin na matuto ng mahika at protektahan ang kanyang pamilya sa ampunan. Hindi alintana ang magiging resulta, nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran at biglang nagbago ang aura na nakapaligid sa kanya. Sinalubong niya ang atake ng assassin gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at napigilan niya ito. Nakakagulat, ang pagbangga at agawan ng kapangyarihan ay nagdulot ng malaking pagsabog. Ilang sandali pagkatapos, si Luis ay umuubo habang nakahiga sa lupa, at nagtataka ang assassin kung bakit tila nakikipaglaban siya sa isang kapantay. Napagtanto ang dahilan kung bakit pinupuntirya si Luis, itinaas niya muli ang kanyang mahiwagang martilyo, determinadong wakasan ang nakikita niya ngayong isang halimaw. Mula sa kung saan, isang malakas na boses ang nag-utos sa assassin na huminto, at isang malakas na aipo-aipo ng hangin ang agad na pumihil sa kanya bago pa niya magawang maging pagkain ng isda si Luis. Habang umaatres siya, mas maraming aipo-aipo ng hangin ang agad na kumulong sa kanya at dumurog sa kanya sa napakalakas na pressure. Dahil hindi makatakas, sumigaw sa sakit ang assassin habang ang mahika. Pinipigilan ang kanyang buong katawan. Naguguluhan sa biglang pagbabago ng mga pangyayari, nagtataka si Luis kung ano ang nangyayari, at bigla na lang dumating si Principal Aaron Ian at pinapurihan siya sa pagpigil sa kanyang pagwawala. Inabutan niya si Luis ng isang magic potion para inumin at ibinaling ang kanyang matalim na tingin sa pagod na assassin. Pagkatapos ay inusisan niya ang dayuhan, hinihingi ang pangalan ng kanyang amo. Napagtanto ng assassin na isa siyang grandmaster at sinabing hindi niya maipagtatanggol si Luis sa kanyang nalalapit na kapahamakan. Tumawa siya ng malakas at sinabing simula pa lamang ito bago niya pasabugin ang kanyang sarili. Nakikita ang nakakagulat na pangyayari, iniisip ni Principal Aaron Ian kung sangkot ba ang samahan ng mga assassin at umaasa na sana'y nag-iisip lang siya ng labis.
Samantala, napansin ni Luis ang epekto ng potion at namamangha sa galing nitong magpagaling dahil lubusan din itong naayos ang kanyang mga bali. Nagtanong siya kay Principal Aaron Ian kung nagkataon lang ba na naroon siya at nagtataka kung bakit palagi siyang naroon para iligtas siya. Napagpasyahan ng principal na ipagpaliban ang usapan hanggang makarating sila sa kanyang bahay, at agad namang nag-alala si Luis dahil gabi na at mag-aalala ang kanyang ina. Nang walang pag-aaksaya ng segundo, dali-dali siyang umuwi habang tinawag ni Principal Aaron Ian ang isang misteryosong nilalang na nagngangalang Kylie, at inatasan itong maglinis. Sa ibang lugar, sa bayan ng Mantia, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng imperyo ng Kendria, hinarap ng dalawang maharlika sila Scylla. Ginagamit ang inayos na gilingang bato bilang dahilan, kinukulit nila siya habang naghihintay sa pagbabalik ng mga bata. Kalmadong ipinaliwanag nila Scylla na naghihintay lamang siya. Ngunit hindi pinansin ng mga maharlika ang kanyang mga salita at patuloy silang lumalapit na may masamang balak na saktan siya. Sa kabutihang palad, dumating si Luis sa tamang oras para pigilan ang mga sag-apa. Ipinagdiriwang nila Scylla ang kanyang pagbabalik ngunit nabigla sa kanyang gusot na anyo. Tinatanong ni Luis kung okay siya ngunit mas nag-aalala siya sa kanyang punit-punit na damit at sa dugo sa mga ito. Habang sinusubukan niyang magdahilan para pag-aanin ang kanyang pag-aalala, pinagbantaan siya ng mga maharlika gamit ang kanilang Panginoon at ang mandirigmang si George. Sa kanilang pagtataka, dumating si Principal Aaron Ian sa kalagitnaan ng ere, at habang bumababa, inayos niya ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay nagpakilala siya at ginipit ang mga walang hiya para umalis. Nakita nilang isa siyang tunay na Grandmaster, yumukod ang mga maharlika at nagmamadaling umalis. Si Principal Aaron Ian naman ay bumaling kay Scylla at sinabing kailangan nilang mag-usap. Hindi nagtagal, inakay nila Scylla sa loob ng bahay si Aaron Ian, ngunit napansin niya ang batong hilinga na inirereklamo ng mga masasamang loob kanina. Nagtataka siya kung paano ito gumagana ng mag-isa nang walang mahika at matapos tingnan mabuti, napansin niyang maraming ganoong bagay sa paligid. Inalok siya nila Scylla ng mga prutas at ibinigay ang lahat ng papuri kay Luis, na ang mga imbensyon ay nagpagan sa kanilang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagawa niya ang anumang krimen para maging dahilan ng pagbisita ng punong guro, pero ipinahayag ni punong guro Aaron Ian na baligtad ang sitwasyon. Dagdag pa, binigyang diin niya kung gaano kagaling si Luis, na isang bagay na nakita lamang niya sa mga kasulatan ng gaya. Noong nakaraan, noong malupit na pamumuno ng mga halimaw, isang henyo na ginabayan ng Diyosa ang lumitaw sa mga tao. Nilikha niya ang martial arcane matapos maunawaan ang esensya ng mga elemento, at pagkatapos ng 5 taon, tinalo niya ang mga halimaw kasama ang kanyang mga kasama. At iniligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. Pagkatapos noon, ang araw na iyon ay naging araw na kinikilala at ipinagdiriwang bilang araw ng paglaya, at ang lalaking iyon ay tinatawag na unang bayani sa mga kasulatan ng gaya. Habang pinupuri nila Scylla ang sinasabing tagapagligtas, sinasabi ni Luis na hindi ito nakatala sa mga alamat, ngunit iginigiit ni Principal Aaron Ian na mayroon isa. Gayunpaman, ibinunyag niya na ang unang bayani ay may itim na buhok at mata, na isang sekretong alam ng matataas na opisyal ng sangkatauhan. Tila, ang pagkabaliw sa kanyang puso, bamalat sa kanya, at nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali na dapat sana'y ikinabura sa kanya sa kasaysayan. Ikinagulat ito ni Luis, na nagtataka kung mayroon din siyang ganitong pagkabaliw sa loob niya. Idinagdag ni Principal Aaron Ian na inaalis ng bawat bansa ang mga taong may itim na buhok at mata upang maiwasan ang anumang problema. Pagkatapos ay hinarap niya si Luis dahil sa pagkulay ng buhok nito, at agad namang anako nila Scylla ang kasalanan, ibinunyag ang kanyang inosenteng dahilan kung bakit niya ito ginawa. Sinimulan niyang alista ang magagandang katangian ni Luis, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing may ibang intensyon ng punong guro dahil ang Grandmaster kayang patayin sana kung gusto niya. Humanga, pinuri ni Principal Aaron Ian ang kanyang pagiging maingat, nakahanga-hanga para sa kanyang edad, at ipinahiwatig na napigilan ng batang lalaki ang kanyang panloob na silakbo. Sa kanilang pagtataka, itinuring ng principal si Luis bilang bagong bayani kahit sa panahong mapayapa. Habang kinukuha niya ang prutas gamit ang telekinesis, nagkwento siya tungkol sa dilim na laging nagkukubli sa ilalim, at nagpasyang gabayan si Luis sa tamang landas matapos masaksihan ang kanyang kakayahan. Bigla niyang ibinato ang prutas kay Luis,
at walang kahirap-hirap itong nasalo ng batang lalaki. Kasunod nito, si Principal Aaron Ian. Sabi niya na pumasa siya sa pagsusulit dahil sa pagsisikap ni Faye at Cain na ipabagsak ang karamihan sa iba pang sumusulit. Pagkatapos, hinihiling niya kay Luis na maging disipulo niya sa akademya, pero nagtatanong ito ng may pananabik kung ano ang gagawin ng punong guro kung magalit siya ng sobra. Agad, ang prutas sa kamay ni Luis ay hiniwa-hiwa, at ikinagulat niya ito. Malamig na malamig, sumagot si punong guro Aaron Ian na personal niya itong ipadadala sa may likha kapag nangyari yun. Habang nagtatrabaho sa bakuran kinabukasan, pinuri siya ng isa sa kanyang mga kapatid na ampon dahil nakatanggap siya ng personal na imbitasyon mula sa punong guro Aaron Ian, pero itinuturing din ito ni Luis na babala. Nagdaldal ang kapatid tungkol sa bayarin sa akademya habang iniisip ni Luis ang koneksyon niya sa maalamat na bayani. Naaalala niya ang sinabi ng punong guro noon at nagtataka kung mapagkakatiwalaan ba talaga niya ang mga ito. Bago umalis si punong guro Aaron Ian noong nakaraang gabi, pribadong tinanong siya ni Luis kung bakit niya ibinunyag ang lahat kay Sila, kaya't nabalisa ito. Sinabi niyang magiging pabigat ito kung walang alam, ngunit hindi yun ang tingin ni Luis. Sinabi naman ni punong guro Aaron Ian na kailangan niyang malaman dahil mapapanganib ang kanyang pamilya kung mabubunyag ang kanyang pagkatao. Bago siya lumipad palayo, sinabi niya kay Luis na maging mas malakas dahil simula pa lamang iyon ng kanyang mga pagsubok. Pagkatapos magbalik tanaw, kinumpirma ni Luis na tama si Principal Aaron Ian at nagdesisyon siyang magpakatatag sa akademya. Ilang sandali lang, dumating ang kanyang mga nakababatang kapatid upang magpaalam, at ang kanyang kapatid na babae na nagngangalang Lana ay lumundag sa kanyang mga bisig. Umiiyak na tanong niya kung dadalaw ba siya ng madalas at pinapangako siyang dadalaw sa mahahabang bakasyon. Pagkatapos noon, ipinaalam ng isang mas matandang kapatid kay Luis na pinapatawag siya ng butler ng isang noble. Di nagtagal, lumabas si Luis para makipagkita sa butler na agad na kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at saka inaabot sa kanya ang isang imbitasyon habang nagpapakilala bilang isang mayordomo ng pamilya Arranca. Nang makita ni Luis ang imbitasyon ni Cain, nahulaan niya ang intensyon nitong palakasin ang kanilang pagkakaibigan at nagpas siyang makisama sa laro. Inakay siya ng mayordomo papasok sa karwahe, at nagsimula ang kanilang biyahe. Nang maglaon ng araw na iyon, dumating sila sa bayan ng Harzan, at habang bumababa si Luis mula sa karwahe, ibinabahagi ng mayordomo ang ilang impormasyon tungkol sa pamilya Arranca. Napanganga si Luis nang makita ang napakalaking mansyon ng dakilang pamilya, ngunit sumugod si Cain palabas upang salubungin siya. Muling sinabi ni Cain na sila ay mga kaklase, at sabi ni Luis dahil daw yun sa pagsisikap niya sa final exam. Kinikilala rin niya ang tulong ni Faye at nagpas siyang kalimutan na lang ang pastahan nila dati. Gayunpaman, sabi ni Cain papasa pa rin daw siya kahit wala yun dahil may basbas siya ni Faye. Ibinunyag din niya ang balak niyang gawing sparring partner si Luis habang binibigyan din siya ng impormasyon tungkol sa akademya at mahika bago pa man. Sa sandaling yun, dumating ang ina ni Cain at kinumprante siya dahil dinala niya ang isang hamak na karaniwang tao sa bahay nila. Sabi ni Cain, kaibigan niya si Luis, pero binaliwala niya ang sinabi nito at tinanong si Luis kung ano ang kanyang. Ang balak ay lapitan ang kanyang anak. Suklam na huminga ng parehong hangin gaya ng karaniwang tao, kinuha niya ang isang gintong singsing na nagkakahalaga ng napakaraming gintong barya at ibinato ito sa kanya. Pagkatapos ay iniutos niya itong umalis, ngunit hindi papayag si Cain. Habang bumabelang siya para humingi ng paumanhin kay Luis, nakita niya itong pinupulot ang singsing. Ibinunyag ni Luis kung paano niya kinilala ang kakayahan ng kanyang anak at naging magkaibigan sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung itinuturing ba niyang kasing halaga ng gintong singsing ang mga salita ni Cain, at agad itong nagpagalit sa kanya. Habang matalim siyang nakatingin sa kanya, iniutos niya sa isang tao na palayasin siya, at ang mga mayordomo magmadaling magtipon para sundin ang kanyang utos. Gayunpaman, pilit kinukumbinsi ni Cain ang kanyang ina na binugbog ni Luis si Faye, ngunit hindi siya naniniwala sa kakatuwang pahayag. Kinumpirma ito ni Luis at sinabi na lalakas si Cain kung kasama niya siya. Naiinis ang ina ni Cain sa kanyang kayabangan, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon at isang malakas na hangin ang nagtaboy sa mga butler. Pumasok ang ama ni Cain, si William, at inulit ang tiwalang pahayag ni Luis.
Napasinghap ang ina ni Kane at mabilis na sinubukang makiusap sa kanya, ngunit nilagpasan siya nito. Yumuko si Kane para batiin ang kanyang ama, at binati rin siya ni Luis bago ipakilala ang kanyang sarili habang iniisip ang kanyang kahangahangang aura, na halos kapantay ni Principal Aaron Ian. Tinanong ni William si Kane kung totoo yon, at isiniwalat niyang mas malakas si Luis kaysa sa kanya. Dahil na-curious, hiniling ni William kay Luis na patunayan ito at agad niyang pinakawalan ang kanyang matinding presensya na tila isang mabangis na tigre. Bago pa makakilos si Luis, mabilis na bumulusok ang matinding aurang iyon at halos hindi siya makahinga. Sa sandaling yun, natarante si Luis at napagtanto na seryoso si William na saktan siya. Sa sandaling yun, tinitigan siya ni William ng masama. At ang kanyang determinasyon ay tila sumisira sa kalooban ni Luis. Habang sinusubukang kalmayan ang sarili, napagtanto ni Luis kung gaano katindi ang determinasyon ng Grandmaster. Gayunpaman, nakapagpatibay siya laban sa pagnanais na pumatay dahil sa patuloy na paghuli ng halimaw sa nakalipas na ilang taon. Tila nag-aalab, ang sugat sa kanyang kalooban ay nagsisimulang maghilom sa tulong ng kanyang nag-aalab na paninindigan at determinasyon. Ang apoy sa kanyang kalooban ay sumiklab, at sa pagtataka ni William, ito ay naging anyong dragon. Nagsimula ang pagtutunggalian ng kanilang mga determinasyon, at sila'y nagbanggaan sa loob ng ilang sandali. Matapos mawala ang alikabok, mabilis ang sinuri ni Kane si Luis at tinulungan siyang tumayo pagkatapos matalo sa labanan ng pagpapasya. Pagkatapos noon, tinanong ni William si Luis kung bakit siya naghahangad ng lakas, at sinabi niyang ito'y upang protektahan ang kanyang pamilya. Walang ipinakitang emosyon sa mukha, tinalikuran ni William si Kane at pinagsabihan siya sa kanyang mahinang pagpapasya at sinabihan siyang matuto kay Luis. Hindi masaya sa nangyari, sinubukan ng ina ni Kane na kausapin si William tungkol sa kanyang desisyon, ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Nakahinga ng maluwag, nagpasya si Kane na dalhin agad si Luis sa lugar ng pagsasanay. Sa pamilya ni Oranka, lugar ng pagsasanay ng martial arts, humihingi ng paumanhin si Kane sa ngalan ng kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Luis na ayos lang. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa kung gaano kasobra si William at sinubukang pag-aanin ang pag-aalala ni Kane sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, sinasabi ni Kane na mas nararapat si Luis na maging anak ng pamilya Oranka, ngunit nakikita ni Luis ang buong pangyayari bilang pagsubok ni William sa kanya para kay Kane. Nagtataka siya kung yun ba ang paraan ni William ng pagpapakita ng pagmamahal, at ang kanyang mga salita ay nagpabalik kay Kane sa nakaraan. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, hindi madalas nakakalabas ng mansyon si Kane noong bata pa siya, at tanging mga alaala ng pagkain, pagtulog, at pagsasanay. Tila gusto ni William na palakihin siya bilang isang dakilang pantas tulad ng kanyang lolo. Napagtanto ni Kane na noon pa man ay gusto na niya ang pagkilala ng kanyang ama, ngunit sa daan, ang mansyon ay naging isang kulungan habang ang kanyang estado at mga talento ay tila humahadlang sa kanya. Ang bata ay patuloy na naghahangad sa labas at pinalaya ang sarili tulad ng mga ibong lumilipad sa buong kontinente. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyado siyang mahina para sa isang mundong kung saan lakas lamang ang mahalaga. Habang kumukuha siya ng isang rapier sa inventaryo, napansin niya na ang pagwagayway ng kanyang talam ang tanging paraan para putulin ang mga tanikalang ito. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Kane na ang kanyang ama ay isa ring nagtapos sa akademya at nagpas siyang magpalakas upang makatanggap ng pahintulot na mamuhay ng malaya. Saka bamaling si Kane kay Luis, umaasa sa kanya na palakasin siya, at nagsimula ang dalawang magkaibigan sa kanilang pagsasanay. Samantala, pinapanood ni William ang dalawa mula sa malayo at tinanong ang kanyang mayordomo tungkol sa mga resulta ng kanyang investigasyon. Sinabi ng mayordomo sa kanya na hindi ordinaryo si Luis, isinalaysay ang kanyang mga nagawa noong pagsusulit. Pagkatapos marinig kung paano niya tinalo si Faye at nakuha ang tulong ni Principal Aaron Ian sa maraming pagkakataon, napagpasyahan ni William na si Luis ay isang manggugulo. Tinanong naman ng mayordomo kung bakit pinayagan pa rin niya si Luis, at ipinaliwanag ni William kung paano nahahasa ang kakayahan ng mga tao sa pamamagitan ng mga hamon at lumalago pagkatapos malampasan ang mga pagsubok na ito. Sa kanyang kutob, nahuhulaan niyang talagang matutulungan ni Luis si Kane na mas lumakas. Samantala, si Luis, na nakikipaglaban ng walang anumang armas, ay sinipa si Kane paatras.
Nakabawi si Kane at ginamit ang isang kasanayang martial arcane na tinatawag na Wind Lunge. Sumugod siya kay Luis gamit ang mabilis na saksak na atake na pinalakas ng mahika ng hangin. Sa kasamaang palad para sa kanya, bumangga siya sa kamao ni Luis, halos sumira sa kanyang magandang mukha at natatalo sa laban. Pagkatapos, kinikilala ni Luis ang galing ngunit itinuturo ang mga pagkukulang nito. Matapos matanggap ang mga payo, nauunawaan ni Kane kung bakit hindi matalo ni Faye si Luis, pero nagtataka kung bakit nakatitig si Luis sa kanyang mukha. Kinukuha ni Luis ang rapier mula sa kanya at tinatanong kung naramdaman ba niya na may mali sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin, isinisiwalat ni Kane na ginagamit niya ang mga teknik ng pamilya Arranca na ipinapasa sa pamilya, at ginawa nitong malakas ang kanyang ama at lolo. Sinasabi ni Luis sa kanya ang tungkol sa ibang mga landas. At nagtataka si Kane kung iba ang landas sa landas ng mga nauna sa kanya. Maya-maya, ibinabalik ni Luis ang rapier sa inventaryo, ipinapakita kay Kane ang isang bal-araw, at tinatawag siya upang gumawa ng plano para sorpresahin ang kanyang ama. Biglaan, ang dalawa ay biglang sumugod kay William na may mga bal-araw. Ngunit bago yun, naglaan muna si Luis ng oras para pangaralan si Kane tungkol sa kahalagahan ng bilis sa martial arts. Binabalikan ng slime test noong pagsusulit sa akademya, ipinapaliwanag niya na ang bilis ay hindi lamang tungkol sa galaw kundi pati na rin sa bilis ng pagtugon at ang kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon. Nagkataon, ang likas na bilis ni Kane ay bagay sa kanyang katangiang hangin, ngunit mahirap gumamit ng mga sandatang tumutusok. Inabutan ni Luis si Kane ng 2 daga at sinabi sa kanya na maaaring hindi na gumana sa kanya ang ginawa ng kanyang ama at lolo. Hula niya na ito ang dahilan kung bakit tumigil sa paglaki si William pagkatapos marating ang antas ng Grandmaster at hiniling kay Kane na magpalit sa isang espesyalisadong estilo ng pakikipaglaban upang mapakinabangan ng husto ang kanyang mga talento. Tinanong ni Luis kung kaya niya, ngunit handa ang lalaki na gawin ang lahat para makalaya. Kinilala ni Luis ang kanyang determinasyon at mabilis na ipinaliwanag kung paano ang bagong gumagana ang estilo ng laban. Kasunod nito, nagpaplano silang sugurin si Williams at ipakita ang kakayahan at determinasyon ni Kane. Di nagtagal, sumugod sila kay William, at agad na ginamit ni Kane ang kanyang mahika ng hangin, accelerate. Pinapataas ng mahika ang kanilang bilis, kaya mabilis silang nakalapit. Nag-alala ang butler sa biglaang pagbilis, pero kalmadong pinigilan siya ni William at madaling naiwasan muna ang atake ni Kane. Pagkatapos, biglang sumulpot si Luis sa kanyang gilid at nagpakawala ng isang alon ng mga gatla, ngunit madaling naiwasan ni William ang mga yon. Habang abala, naiisip ni Luis na ang mga daga ang pinakamabilis na sandata at nagpasya siyang pagsamahin ito sa mga teknik sa pakikipaglaban. Sa sandaling yon, ginamit ni Luis ang kanyang martial art, hakbang paru-paro, umaasang magulat ang kanyang kalaban sa kanyang napakabilis na bilis. Medyo nagulat si William sa skill, ngunit patuloy pa rin niyang iniiwasan ang sunod-sunod na atake. Sumunod si Kane at ginamit ang kanyang aerial skill para palakasin ang kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, bigla niyang napagtanto na napakagaan ng kanyang katawan, at nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan na hindi pa niya naranasan. Nakita kung gaano siya katugma sa mga armas, nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang mga pamamaraan sa laban at mahika ng hangin. Pagkasama ni Kane sa mga ito, nakuha nito ang atensyon ni William, at gulat siya sa nakita. Tinanggap ni Kane ang kanyang bagong paraan ng pakikipaglaban at sinubukang sumuntok, ngunit bago pa niya magawa, nagpakawala si William ng malakas na puwersa na nagtulak sa mga nanggugulo pabalik, at galit siyang nagtanong kay Kane kung tinalikuran na niya ang mga pamamaraan ng angkan para patunayan ang kanyang kagustuhan. Nagtipon muli ang dalawa, at agad na sinabi ni Luis kay Kane na gamitin muli ang accelerate. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Kane ang balikat ni Luis. At agad na ginagamit ang mahika, at ang dalawa ay patuloy sa pag-atake ng todo. Pinagmamasdan ni William ang kanilang sabay-sabay na galaw, ngunit ang kanyang pag-iwas ay nasa ibang antas. Hindi nagtagal, nasagi ng aura niya ang isa sa mga talam ni Kane, ngunit kumawala siya mula sa pagkakahawak ng kanyang ama at muling umatras. Ito ay nagpagalit kay William, na tinawag agad siyang duwag, ngunit naalala ni Kane ang mga lektura ni Luis kanina tungkol sa kahalagahan ng pag-atres. Di kalaunan ay nakabawi siya ng balanse at hinarap muli ang kanyang ama.
Gayunpaman, muling umiwas si Kane, gamit ang mahika ng Ipo-Ipo, at nagtipon muli kay Luis. Sumugod sa kanya mula sa likuran ang dalawa, sumisigaw ng malakas habang umaasa na tatama ang kanilang susunod na atake. Kanina, itinuro ni Luis kay Kane ang isang teknik sa baseball na tinatawag na change-up. Ipinakita niya kung paano malilinlang ang kalaban sa pamamagitan ng pagbabago ng bilis, na nagpapamukhang mapanganib kahit ang mabagal na galaw. Ipinaliwanag niya na kapag ginamit ng tama, ginugulo nito ang tiyempo ng kalaban at inaantala ang kanilang reaksyon. Kung mag-aalinlangan ang kalaban kahit isang saglit, maaaring samantalahin ang pagkaantala na iyon. Ngayon, ginagamit ng dalawa ang teknik, sinusubukang gulatin si William sa pamamagitan ng di inaasahang bilis. Madaling naiwasan ni William ang kanilang mga atake, binabaliwala ang mabagal na pag-atake dahil wala itong epekto sa kanya. Ngunit di kalaunan, nagulat siya sa antalang atake ni Kane. Bahagyang sumagi ang talam sa balikat ni William, nasira ang kanyang balahibo. Natuwa ang mga bata sa matagumpay na pagtama, at patuloy ang walang humpay na atake, ngunit laking gulat nila, sinabi ni William na sapat na. Inutusan niya si Kane na huwag ipahiya ang pangalan ng kanilang pamilya at saka umalis sa lugar ng pagsasanay. Si Kane, tuwang-tuwa sa inaakala niyang pag-aproba ng kanyang ama. Tinanggap ang utos at nagdiwang kasama si Luis habang umaalis si William kasama ang mayordomo. Habang siya'y naglalakad, inaalala ni William ang mga paraang ginamit ng dalawa laban sa kanya. Ang mga taktika ng atake at pag-urong ay naglalaro sa kanyang isipan, at ang ideya ng estratehikong pag-atres ay nagsisimulang maging interesado sa kanya. Lumilikha siya ng isang punyal, na pagtatanto na maaaring may natutuhan siyang bago mula sa mga bata. Samantala, nagsisimulang manghinayang si Luis sa pagkakataong makalaban ang isang Grandmaster, ngunit lubos na nagagalak si Kane dahil kinilala siya ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, at nagpasya siyang gantimpalaan si Luis ng regalo dahil ginawa niya itong posible. Pagkatapos, sa aklata ng pamilya ni Aranca, labis na namangha si Luis sa dami ng libro. Ngunit lumapit si Kane sa kanya dala ang isang kahon na naglalaman ng mga gantimpala at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong na mahanap niya ang kanyang landas ng mabilis. Namangha si Luis sa laman ng kahon dahil napakahalaga nito. Sa loob ay mga napakahalagang libro, kabilang ang mga sanggunian ng akademya at mga pambihirang tekstong mahika na bihira makita ng mga karaniwang tao. Umaasa na makakatulong sa kanya ang mga libro. Ibinigay ni Kane sa kanya ang mga librong nagtuturo ng batayang teorya ng mana at teorya ng katangian ng mana. Ngunit nagpatuloy siya sa pagbibigay ng ilang payo tungkol sa pagkakabahagi sa mahika at martial arts. Dagdag pa, pinangaralan ni Kane si Luis tungkol sa ritual ng paggising ng mahika, na isa palang ritual na kailangang pagdaanan ng lahat ng bagong estudyante. Tila ito'y isang ritual kung saan nararamdaman ang mga elemento sa pamamagitan ng rebulto ni Gaia, at nagkakahalaga ng 10 gintong barya para magdaanan ito sa templo ng simbahan, ngunit buti na lang kay Luis, libre ito sa akademya. Ibinahagi rin ni Kane ang iba't ibang bayarin sa akademya at mga gastusin sa hinaharap, hinihimok si Luis na tanggapin ang mga regalo at umasa sa kanya tuwing kailangan niya ng tulong. Di nagtagal, tinanggap ni Luis ang mga regalo at itinuring na bayad na ang kanilang dating pastahan sa kahilingan ni Kane. Napagtanto ni Luis na kailangan na niyang magsimulang kumita ng pera at naalala ang nabanggit ni Julian tungkol sa mahiwagang batika. Bigla rin niyang naalala na maaari niyang gamitin ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang makaimbento ng mga kapaki-pakinabang na bagay at mas mabilis na kumita ng pera. Sa isipang yun, tinanong ni Luis si Kane tungkol sa koneksyon ng kanyang pamilya sa samahan ng mga mangangalakal, at nagtatakang gustong malaman ni Kane ang kanyang dahilan sa pagtatanong. Ngunit itinago ito ni Luis sa kanya, sinasabing malalaman din niya sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng 1 linggo, malugod na tinanggap ang mga freshman sa Kendria Arcanist Academy. Habang buong tapang na naglalakad si Luis sa bakuran ng paaralan, naamoy ni Rose, isang sophomore, ang kanyang pabango at napagpasyahang, siguro ay kamag-anak siya ng isang maharlika. Tutal, mayroon siyang usong mamahaling pabango. Agad siyang damaykit sa kanya at nag-alok na ibigay sa kanya ang tour ng paaralan. Habang iginagabay siya ni Rose sa loob, ipinaalam niya sa kanya na dahil tumanda na ang emperador, nag-aaway ang mga tagapagmana ng imperyo sa mga maharlika at malalaking pamilya sa akademya. Salamat na lang sa prinsipal at mukhang kalmado ang mga bagay sa ibabaw,
ngunit sa likod ng mga eksena ay may matinding paglalaban para sa mga mapagkukunang pang-edukasyon. Dahil dito, sinumang estudyanteng mapiling puntiryahin at mabigang makakuha ng puntos ay maaaring mapatalsik. Pagkatapos, hinipo ni Rose ang kanyang pisngi at tinanong kung sino ang sinusuportahan ng kanyang pamilya, pero dumating ang isang lalaki na nagngangalang Brian at tinawag si Luis na isang karaniwang tao na nakabasag ng record sa pagsusulit. Nagulat si Rose dahil ang pabango ni Luis ay hindi kayang bilhin ng kahit sino, kaya nagalit siya at umalis. Pagkatapos, kinamayan ni Luis si Brian, at sinabi ni Brian na ang akademya ay isang maliit na imperyo, at maraming makakaharap si Luis na katulad ni Rose. Biglang, sumigaw si Cain kay Luis, at agad na umalis si Brian pagkakita sa kanya. Nagtataka, tinanong ni Cain si Luis kung ano ang napag-usapan nila ni Brian, at sinabi ni Luis na nagbatian lang sila. Doon, nalaman niya na anak ng kanselor si Brian. Mula sa likod nila, sumulpot ang dalawang pamilyar na mukha, at si Day, na isa sa kanila, ay tinawag si Brian na mahina ang loob at sinabing hindi niya ito gusto. Nainis si Cain sa kanya at sinigawan siya dahil sa hindi direktang pagtawag sa kanya na mahina. Sinabi niya kay Cain na ang tanging paraan para kilalanin niya ito ay kung kasing lakas ito ni Luis. Nang makita siya, pinasalamatan ni Luis si Day sa tulong nito sa pagsusulit. Ngunit tinaboy niya ito at sinabi na nagtagumpay siya sa sarili niyang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamao sa kanya, nanunumpang siya ay mananalo sa susunod nilang laban, at ikinagalit ito ni Cain kaya sinigawan niya ito dahil sa pagbalewala sa kanya at pakikipag-usap lamang kay Luis. Pagkatapos ng kaunting pagpapalitan ng salita, hinayla ni Miliana si Faye palayo. Sinasabi sa kanya na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang pagpaparehistro. Pagkaalis nila, binigyan ni Cain si Luis ng isang malaking supot na puno ng mga gintong barya, sinasabing ito ay parte ni Luis. Gulat na gulat si Luis na ganoon kalaki ang kinita nila mula sa mga tagubaylang ibinigay niya kay Cain. Noon, si Cain ay dinalaw si Luis na nagdala ng mga sample ng pabango na ginawa niya sa Berna Village Trading Company. Noong una, hindi sigurado si Cain kung mabenta ang ganong kagandang amoy, pero kalaunan, nang makita ang tagumpay ng kolonya, iniisip niya kung dapat niyang ipasubok ito sa kanyang ina. Kaya, nagpasya silang ilihim ito sa iba, at naglakad sila papunta sa student reception para tapusin ang kanilang rehistrasyon. Agad-agad, binigyan si Luis ng credit card at ang mga maharlika na nakapila ay naiinis na kaklase nila siya, kaya binubulungan nila na tiyak na ginamit ang tagumpay ni Cain at Faye para makapasok. Matapos silang pakinggan, nalaman ni Luis na napatalsik si Sheath, kaya tinanong niya si Cain tungkol dito at sinabi ni Cain na si Sheath ang utak sa likod ng mga asasin noong isang araw, at nang malaman ito ng paaralan, pinalaya siya ng punong guro. Agad na sumimangot si Luis nang malaman na si Sheath pala ang muntik ng pumatay sa kanya, pero parang hindi pa sapat. Itinuro ni Cain ang isang grupo ng mga estudyante at sinabi kay Luis na may nakatatandang kapatid si Sheath na nagngangalang Jess, at hindi nila alam kung ano ang gagawin nito, kaya mas mabuti na damaykit ng husto si Luis kay Cain. Nakita ni Jess at ng kanyang mga alipor si Luis, ngunit ngumiti si Jess, na sinasabing simula pa lamang ito. Ipinangako niya na sisiguraduhin na madarama ni Luis ang kawalan ng pag-asa ng unti-unti. Nang maglaon ng araw na iyon, sa malaking bulwagan ng akademya, tinanggap ng prinsipal ang mga bagong estudyante at nagsalita sa kanila. Pagkatapos bigyan sila ng nakapagpapasiglang pananalita, tinawag niya si Neil sa entablado bilang kinatawan ng mga bagong estudyante upang magbigay ng talumpati. Sa pagtataka ng lahat, umakyat sa entablado ang malaki at walang saplot na lalaki kasama ang kanyang malaking palakol, at nagpakita siya ng nakakatakot na hangarin. Agad na sinubukang sugurin siya ng mga guro, ngunit pinigilan sila ni Aaron Ian. Pagkatapos ay sinigawan ni Neil ang mga estudyante. Tinatawag silang mga hanghang, at sinasabi niya sa kanila na ang layunin niya ay talunin silang lahat. Agad silang nagalit sa kanya at sumagot na akala niya kung sino siya, pero mas lalo pa siyang nainsulto ni Neil. Sa panunood pa lang sa drama ni Neil, nagrereklamo na ang bago niyang homeroom teacher na alam na ang mangyayari sa kanya, pero pinapakalma siya ni Aaron Ian. Bigla na lang ibinato ni Neil ang kanyang palakol sa mga tao, sumisigaw na isa sa mga estudyante ang pangunahing target niya. Bumagsak ang bagay sa harap mismo ni Luis, at sa sandaling yun,
Lumapit agad si Neil at umupo sa hawakan ng palakol. Tinawag niya ang pangalan ni Luis habang tinitingnan siya na parang pagkain. Pagkatapos, sinasabi niya na maglalaban sila. Agad namang sumabat si Cain at pinaalalahanan si Neil na hindi pa tapos ang seremonya ng pagpasok. Sinubukan niyang harangan si Neil, sinisigawan ng lalaking iyon na lumayo kay Luis, pero nagpatuloy si Neil sa pagsasalita kay Luis, tinatanong kung hindi ba siya katulad ng maingay na katabi niya na puro salita lang. Nagalit si Cain kay Neil at susuntukin sana siya, pero pinigilan siya ni Luis at sinabihan siyang kumalma. Si Neil naman ay tuwang-tuwa at sinabi sa kanila na ayos lang sa kanya ang maglaban. Silang dalawa, para pakalmeyin ang sitwasyon, dumating si Brian at pinayuhan si Neil na makisama kay Luis dahil pareho silang magagaling na karaniwang tao, at kung patuloy si Neil sa pag-uugaling ganyan, hindi siya magtatagal sa akademya. Sa isang sulyap, sinabihan ni Neil si Brian na umalis na at tinawag siyang walang kwenta na hindi siya interesado. Agad na nasaktan si Brian, at napagpasyahan ng ibang mga maharlika na hindi dapat payagan ang mga karaniwang tao sa akademya dahil wala silang modo. Suminghal si Cain kay Brian dahil napahiya ito sa pagpapakita. Pagkatapos ay pinatunog niya ang kanyang mga buko at naghanda para labanan si Neil, na tila sabik sa kanilang laban. Sa kasamaang palad para sa kanila, dumating ang isang guro at pinatigil si Neil. Sinabi niya sa kanila na bawal ang away ng estudyante laban sa estudyante, maliban sa mga pagsusulit at torneo, at para mangyari yun, kailangang may gurong naroroon. Kapag nilabag nila ang panuntunan, ang estudyanteng iyon ay mapapatalsik. Napagtanto na ang basta-basta na lang na paghahanap ng away ay maaaring magresulta sa kanyang pagkatalsik, tumawa si Neil at inamin na magiging abala yun, kaya kinuha niya ang kanyang palakol at sinabing ipinagpaliban muna ang kanilang laban. Bago umalis, sinabi niya kay Luis na hintayin siya. Pagkatapos noon, pinauwi ng guro ang lahat at ipinaalam sa kanila na magsisimula na ang kanilang mga lektura sa kinabukasan. Naguguluhan, iniisip ni Luis kung bakit gustong makipag-away sa kanya ni Neil. Kaya sinisisi ni Cain si Faye, tinatawag siyang matigas ang ulo. Agad niya itong inatake dahil muntik na silang mapaalis ni Luis. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Luis, inaamin na kasalanan niya dahil inaway niya si Neil sa final exams. Noon, tabla sila dahil naubusan ng oras, pero dahil narinig ni Neil na natalo si Faye kay Luis simula noon ay gustong-gusto na siyang kalabanin. Mabuti na lang, hindi kumilo si Luis kanina nang inasar siya ni Neil. Kung hindi, magugilty si Faye kung mapapaalis siya. Sa loob ng segundo, hinihila ni Cain si Luis palayo at napapansin niyang kinaiinisan sila ng ibang mga estudyante. Nang maglaon, sa araw ding yun sa tindahan ng akademya, halos matarante si Luis nang mapansin kung gaano kamahal ang mga gamit na ibinebenta doon. Sinusubukan siyang bentahan ng tindera ng mga unan na nagkakahalaga mula sa maraming baryang pilak hanggang sa mga gintong barya, at kinakalkula ng mahirap na bata kung gaano kahalaga ang mga baryang ginagastos ng kititing sa akademya. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Cain sa kanya na hindi mahal ang mga produkto, at doon bibili si Luis ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa biglaang pagkatanto, natutunan ni Luis kung gaano kahalaga ang mga barya at kredito. Ang kuripot ay bumibili ng pinakamurang starter kit, tapos nagpapasalamat siya sa kanyang kapalaran dahil kumikita siya sa pagbebenta ng cologne. Plano rin niyang ipadala ang natitirang pondo sa ampunan. Matapos pagmasdan ang mga set ng panindang ibinebenta sa tindahan, napansin ni Luis na kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Habang papunta ang mga babae sa kanilang dormitoryo, nagpaalam si Faye sa kanila at sinabi kay Luis na pupunta siya sa seremonya ng kanyang Magic Awakening sa susunod na araw. Nakita niya silang may dalang mga cooler at naakit siya sa mga bagay na ito, kaya ipinangako niyang magsisikap pa siya para kumita ng mas maraming pera para makabili nito. Maya-maya sa dormitoryo, pumunta si Luis sa kanyang silid at umaasa na hindi niya makakasama sa kwarto ang isang mapanlinlang. Papasok na sana siya sa kwarto, nakita niya ang unan at futon ng isang tao na itinapon sa labas ng kwarto, kaya sumilip siya sa loob at nakita na parang binubuli ng mga maharlika. Galit silang sumigaw sa estudyante, ngunit nanatiling tahimik ang bata, kaya hinawakan siya ng isa sa kwelyo, ngunit hinawakan ni Luis ang isang mahalagang punto sa kamay ng bully. Nagulat ang bully sa epekto, at habang pinaalalahanan sila ni Luis na bawal ang mga duelo,
ipinagtanggol ng Maharlika na may sugat sa kamay ang kanyang sarili, na nagsasabing wala silang ginawa. Sinusubukan niya pagkatapos na atakihin si Luis dahil sa pagdudulot nito ng sakit sa kanya, ngunit tinamaan ni Luis ang palad ng bata, at kontrolado ng mga nerbyo ang kamay ng bully, na bumagsak sa mukha ng kanyang alipores. Tinanong pagkatapos ni Luis sila kung kailan siya nanakit ng kahit sino, at naguluhan sila, kaya tinamaan niya ang mahalagang punto ng bully sa paa, at napasipa ng bata ang isa pang alipores. Habang sinusubukan ng bully na alamin kung ano ang nangyayari, tinamaan siya ni Luis sa huling pagkakataon, at bumagsak ang katawan ng bata sa kanyang mga kaibigan. Pinag-iisipan ng Brat ang nangyayari, at napagtanto niya na si Luis ang may gawa ng lahat, ngunit itinanggi ito ni Luis. Ang bata, iginigiit, sinasabing si Luis ang kumokontrol sa kanyang katawan, at tinatawag niyang halimaw si Luis. Sinusulyapan siya ni Luis ng masama, at ang bata ay nanginig sa takot. Sa kabutihang palad, pinigilan ng tahimik at maliit na estudyante si Luis na ituloy pa ang usapan. Iminungkahi ni Luis na magsumbong sa principal kung may problema ang mga bully, at agad silang nagsitakbuhan, sumisigaw na magbabayad siya sa pagpapahiya sa kanila. Pagkaalis nila, nagpakilala si Luis kay Kara, at nalaman niya ang pangalan ni Kara mula sa futon na pinulot ng bata. Sinubukan ni Luis, kausap si Kara, ngunit hindi siya pinansin ng bata at pumasok sa loob. Hindi naman nagdamdam si Luis, dahil alam niyang labis na mahiyain si Kara, kaya inayos niya ang silid at umaasang walang masyadong kakaibang mangyayari sa ritual sa susunod na araw. Samantala, hindi kalayuan sa estatwa ng Diyosa, may ilang grupo ng mga tao na naghanda ng patibong. Kinabukasan sa templo ng Diyosa, ang mga baguhan na nagpakita para gisingin ang kanilang mahika ay nakatingin sa napakalaking estatwa ni Gaia, ang Diyosa ng kanilang mundo. Ikinwento naman ng instruktor kung paano si Gaia ay lumikha ng mundo noon para sa mga tao at halimaw upang mamuhay ng sama-sama, ngunit nagsimulang gamitin ng mga halimaw ang kanilang labis na kapangyarihan, sinakop ang kalangitan, lupa, at dagat. Dahil dito, ang marahas na pag-aagawan ng kapangyarihan sa pagitan nila ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo, at hindi nakaligtas ang mga tao sa gulo. Ikinagalit ito ni Gaia, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang pagpapala sa mga taong walang kapangyarihang mahika, at naunawaan nila ang apat na elemento ng mundo. Mula doon, itinatag nila ang martial sinauna, at pagkatapos ng ilang labanan, tinalo nila ang kanilang mga kaaway at naging bagong pinuno ng mundo. Ipinapalam pagkatapos ng guro sa mga estudyante na sila rin ay tatanggap ng biyaya ng Diyosa at gigisingan ang mahika. Pagkatapos makinig sa kanyang kwento, seryoso ang mukha ni Luis, at napansin niya na hindi binanggit ng guro ang unang bayani. Napansin siya ni Kara, pero bigla silang tinawag ng guro, at sinabi sa kanila na sumunod sa kanya. Dinala sila ng lalaki sa mga piling tiles at sinabihan silang umupo doon, dahil kung mayroon silang talento sa mahika, mararamdaman nila ang mga elemento, pero kung wala. Kung gayon, hindi na kailangan ng akademya ang mga iyon. Sabi ng lalaki ang lahat ng iyon habang nakatitig kay Luis, at ilang sandali pa, inutusan niya ang iba na umupo. Napansin ni Luis ang titig ng instruktor, at napaisip siya kung galit sa kanya ang lalaki. Nang makaupo na ang lahat, sinabi ng instruktor sa kanila kung paano ang apat na elemento ang pundasyon ng kanilang mundo, at para maunawaan ang mga ito, dapat nilang talasan ang kanilang isipan. Pagkatapos noon, sinimulan niya ang awit, at ang sumunod na nangyari, ang mga simbolo ng elemento ay nagliwanag sa estatwa, at namamangha ang mga estudyante na nakakita ng isang higanteng avatar ng Diyosa na lumulutang sa kalawakan na may maraming elemental. Mga bula na nakakalat sa paligid niya. Habang nagtutuon ng pansin, maraming estudyante ang pinagkakalooban ng isa sa apat na elemento. Ang ilan ay nagagalak, habang ang iba ay nagrereklamo dahil ang elementong nakuha nila ay hindi akma sa kanilang gustong karera. Bigla, si Neil ay napaligiran ng isang aipo-aipo ng apoy mula sa dalawang elemento, at lahat ay nagulat na pareho niyang nakuha ang katangian ng lupa at apoy. Sa puntong ito, nagtataka sila kung si Neil ba ay isang henyo dahil napapasunod niya ang parehong elemento. Tuwang-tuwa, pinapaliyab ng maseladong lalaki ang kanyang apoy at nagsasaya, habang inuutusan ng mga elemento na sumunod sa kanya. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Luis. At sinasabing kung hindi Magi gising si Luis, hindi siya ang kanyang karibal, kaya sinasabi niyang hindi dapat siya biguin ni Luis.
Sinundan ng iba ang kanyang tinitignan, at inaasahan nilang magulat din sila kay Luis, ngunit nakita nilang walang elementong nakapaligid kay Luis. Ang kawawang bata naman ay nag-iisip ng mabuti, at iniisip niya kung bakit wala siyang mailabas. Sa una, iniisip niya kung dahil ba sa hindi siya tagamundong ito, ngunit naalala niyang nakaramdam siya ng kaunting kakaibang kapangyarihan noong nakipaglaban siya kay Cain. Sa ngayon, parang nadudumihan ang isip ni Luis, kaya sinasabi niyang ang kanyang hindi basta-basta masisira yan. Sumisigaw ang bata at winawasak ang gapos ng isipan, nag-aalab ang kanyang mga iniisip. Agad-agad, 4 na kulay ng liwanag ang nagtitipon sa paligid niya, at ito'y ikinagulat ng instruktor dahil natatandaan niyang naglagay siya ng bilog ng mahika sa tiles na kinauupuan ni Luis para ihiwalay ang isip ng bata sa labas. Sinusubukan ni Luis na hawakan ang isa sa mga kulay ng liwanag, ngunit lumalayo ito sa kanya. Paulit-ulit niya itong sinusubukang hulihin, ngunit nabibigo siya. Naguguluhan, nagtataka ang bata kung bakit nararamdaman niya ang mga ito, ngunit hindi niya mahawakan. Ang instruktor, na nagmamasid pa rin sa kanya, ay napangisi habang napapansin na si Luis ay malaking pagkakamali kung iniisip niyang sapat na ang pagtakas sa hadlang sa isip para magising siya. Binanggit ng kainahinalang lalaki kung paano niya ginamit ang bilog ng pagpigil at ang mahiwagang ipinagbabawal na orb para kay Luis dahil may mga taong gustong magapi si Luis, at dahil binayaran nila ang tagapagturo para dito, hindi siya maaring umatras, kaya't hinihintay niya ang pagtatapos ng ritual upang mawalan ng pag-asa si Luis. Pagkatapos ng ilang oras, nagsialis ang ibang mga estudyante, ngunit nagmumuni-muni pa rin sina Luis at Kara, kaya't kinukutya ng mga maharlika si Luis at tinatawag siyang bigo. Sa kabilang banda, nakaramdam si Kara na may mali, kaya't ipinapalam niya kay Luis na may bitag sa ilalim ng kanyang mga tiles. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, binasag ni Luis ang tile, at nakita niya ang mahiwagang ipinagbabawal na orb na nasa ilalim mismo nito. Naguguluhan, nagtataka siya kung ano ang orb, ngunit si Kara, na palabas na, ay sinabihan si Luis na magmadali. Kahit na si Luis ay mausisa, lumayo siya sa basag na mga tiles at nag-concentrate. At sa sandaling yun, ang mga estudyanteng natitira pa sa templo ay nagulat nang makita nila ang 4 na kulay ng ilaw na bumubuo ng isang ipo-ipo sa paligid ni Luis. Nagulat, nagtataka ang instruktor kung paano nagawang gumising ni Luis dahil kahit isang master hindi dapat makalusot sa loob ng bilog na pagpigil at sa mahiwagang ipinagbabawal na orb. Susubukan sanang kumilos ng lalaki, pero biglang sumulpot si Principal Aaron Ian at sinabihan siyang tumigil. Nagulat ang ibang estudyante na hindi nakita ang paggising ni Luis nang makita nila ang principal, kaya inakala nilang pumunta ito para tingnan si Luis na nahihirapang magising. Ang ilan ay nagtataka pa kung may lihim ba sa pagitan ni Luis at ng principal. Habang pinapanood ng instruktor si Aaron Ian na lumayo, nagmura siya sa kanyang sarili dahil nasira ang plano nila at muntik nang mabunyag dahil sa pagdating ng principal. Kaya nang gabing yun, nakipagkita siya kay Jess at sinabi sa kanya na nabigo ang kanilang plano. At para makasiguro, binalaan ng instructor si Jess na huwag muna siyang kontaken sa ngayon. Wala nang magawa si Jess kundi sumbatan si Luis sa pagtakas. Samantala, sa templo, kinontak ni Aaron Ian si Kylie para patuloy na bantayan ang mga kilos ni Sid dahil ayaw niyang gumawa ng gulo ang mga dayuhan sa kanilang akademya. Matapos alisin ang hadlang, pinagmasdan ni Aaron Ian si Luis at hinayaan ang bata na alamin kung paano niya kontrolin ang mga elemento ng mag-isa. Si Luis naman, pinagmasdan ang mga bowl ang liwanag at napansin niyang katulad ang mga ito ng inilarawan ni Cain. Noong mga panahong tinuturuan siya ni Cain tungkol sa mga elemento, natutunan ni Luis na ang dahilan kung bakit kayang gumamit ng mga halimaw ng mga elemento mula sa kapanganakan, hindi tulad ng mga tao na kailangang gumising, ay dahil mayroon silang mga kristal ng mahika sa loob nila. Naglalaman ang bawat kristal ng iba't ibang kapangyarihan ng elemento at ito ang dahilan kung bakit nakokontrol ng mga halimaw na ito ang iba't ibang elemento. Para naman sa mga tao, isinasagawa nila ang ritual ng paggising matapos lapitan ng isang elemento at hindi sila makakagamit ng mahika maliban kung manipulahin nila ang mga nakapaligid na elemento. Ibinato ni Cain ang isang mahiwagang kristal kay Luis habang ipinapaliwanag na kailangang sanayin ang isip at katawan pagkatapos makilala ng elemento.
Nagtanong si Luis kung ang mga mahiwagang kristal ba ang mga elemento pero sinabi ni Cain na ang lahat sa mundo ay gawa sa mga elemento. Pagdilat ni Luis, nakita niya ang elemento ng tubig na papalapit sa kanya kaya sinubukan niya itong hawakan. Sa pagkakataong ito, hindi siya iniiwasan ng particle. At nang mahawakan ito ni Luis, naramdaman niya ang matinding agos ng kapangyarihan ng mga halimaw sa dagat at nalaman niya na ang diwa ng mundo ay nagpapakita sa pamamagitan ng kalooban ni Gaia. Ang Aipo na nakapaligid kay Luis ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Kaya, si Aaron Ian, na nagmamasid sa kanya ng maigi, ay agad na ginamit ang sagradong harang ng Diyosa at dahil dito, nabalot si Luis ng isang harang na gawa sa 4 na elemento. Agad-agad, kumupas ang kulay ng buhok ni Luis, at lumitaw ang kanyang itim na buhok. Mabuti na lang, ang harang ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw na pumihil sa mga nagulat na estudyante na makita si Luis. Ang tanging inaalala nila ay kung bakit siya naglabas ng napakalaking, mahiwagang alon at kung bakit napagdesisyonan ng punong guro na ikulong siya. Habang pinapanatili ang harang, sinisigawan ni Aaron Ian si Luis na kumalma at huwag magpadaig sa kanyang kapaligiran. Naririnig ni Luis ang mga salita ni Aaron Ian at sa wakas ay kumakalma. Sa pagkakataong ito, pinagmamasdan niya ang mga elemento at napagtanto niya na halos magkapareho ang mga ito sa elementary particle sa agham. Kaya sinusubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang frequency at sa sandaling iyon sumabog ang bola ng liwanag at ipinapakita ng mga elemento ang kanilang mga simbolo. Pagkatapos, ang Aipo ay umiikot ng husto at nag-aalala sina Aaron Ian at ang mga estudyante sa paligid hanggang sa puntong sila ay aminin na ang aura ni Luis ay mas nakakatakot kaysa kay Neil. Napapansin na hindi nagwawala si Luis. Pinupuri siya ni Aaron Ian dahil nalampasan niya ang kanyang inaasahan. Habang pinagmamasdan ng mabuti ang mga elemento, napagpasyahan ni Luis na ang mahikal na asensya ay katulad ng mga elementary particle at dahil doon, ibig sabihin ay maaaring magamit ng mga tao ang mahika ng kasing dali ng mga halimaw. Dahil dito, sinipsip niya ang elemento at napansin na katulad ng mga elementary particle, ang mga ito ay patuloy na gumagalaw. Na ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagtutugma ng kanilang galaw sa daloy ng chi at paghinga, ang sirkulasyon ng mga elemento ay nagiging mas maayos. At kung ganoon, maaaring makalikha si Luis ng isang mahiwagang kristal sa kanyang katawan at gumamit ng mahika tulad ng mga teknik ng Qigong. Nag-concentrate ng husto si Luis at isang hugis kristal ang nabuo sa kanyang mata. Agad-agad, tumubo ang mga kristal ng yelo sa paligid niya at ang harang na ginamit upang ikulong siya ay nagkadurog-durog. Namangha si Aaron Ian sa kakayahan ni Luis at napangiti siya habang pinapanood si Luis na lumipad sa hangin sa pamamagitan ng mahika ng hangin. Ang ibang mga estudyanteng nakakita nito ay nagtatakbuhan para sa kanilang buhay at humihingi ng tulong habang mabilis na sumusulpot ang mga kristal ng yelo sa likuran nila hanggang sa sila'y halos magyelo. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan nyo ang homepage ko at makikita nyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.